Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Sa mga gustong mag-donate via GCash. Mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 171. Si Mark ay hindi tanga at tiyak na alam niya ang ibig sabihin ni Melda. Nangangahulugan ito na binigyan niya ito ng pahintulot na hawakan siya ngayong gabi. At hindi lang ito gamit ang mga kamay. Biglang hindi makabuo si Mark ng anumang magkakaugnay na pag-iisip. Kinailangang aminin ni Mark na si Melda ay may kakaibang figure. Malinaw niyang naalala iyon noong huli niyang hinawakan ang katawan nito. Bilang karagdagan, 2 beses na siyang tinulungan ni Melda. Kahit si Mark mismo ay hindi makapaniwala na magkaibigan lang sila ni Melda. From that one time in the car, he knew that they were more than just friends since they had crossed the boundaries of friendship. Hindi lamang 1 beses, ngunit 2 beses. Bagamat hindi sila umabot sa huling hakbang, alam niyang hindi na sila basta-basta magkaibigan. Inamin niya na ilang beses niyang pinagpantasyahan si Melda sa kanyang panaginip. Bilang karagdagan, 2 beses na siyang tinulungan ni Melda. Alam ni Mark na kaya lang niyang kaladkarin siya kahit saan para gawin ang isang bagay at hindi siya tatanggihan nito. Ngayon, nag-iisa sila sa silid at si Melda ay humugat ng lakas ng loob na sabihin ang mga ganoong salita. Hindi na kailangang sabihin ni Mark ngayon. Kaya niyang lumakad at magpakasawa sa isang taong maihahalin tulad kay Lilibeth. Hanggat lumakad siya, magagawa niya ito. Ngunit ano ang Mark sa kanya? Sino siya sa tingin niya? Boyfriend? Asawa? Ang alinman sa 2 pagkakakilanlan na iyon ay maaaring magpapahintulot kay Mark na gawin ang ganoong uri ng bagay, tama ba? Tinanggihan silang 2 ni Mark. Ang tanging babae sa puso niya ay si Lilibeth. Ang kanyang asawa ay si Lilibeth. Handa ba siyang ipagsapalaran ang pakikipagkaibigan nila ni Melda? Para lang pagbigyan ng sarili, para makipagkaibigan sa mga benepisyo. Hindi napigilan ni Mark ang sarili na gawin ito. Ngayon ay malinaw na nakikita ni Mark na si Melda, na nanatiling walang asawa, ay nagsisimula ng magkaroon ng damdamin para sa kanya. Kung gagawin niya ito sa kanya, hindi siya magiging mapayapa sa kanyang sarili. Napakagatlabi si Melda at sinabing, Mark, you don't have to feel pressure. Wala naman tayong dapat gawin. Kaya lang sobrang lamig ng sahig at mas magandang matulog kaming 2 sa kama. Gayunpaman, kung may gusto kang gawin, pinakamasaya akong obligado. One night stand lang ito. Paggising natin bukas ng umaga, makakalimutan na natin ang lahat at matatawag mo pa rin akong Sister Melda. Sumakit ang puso ni Mark para kay Melda. Siyempre, alam niyang hindi siya pipilitin ni Melda na managot. Kung gugustuhin niya, ginawa na niya ito pagkatapos niyang tulungan siya sa sasakyan noong mga oras na iyon. Pero hindi niya ginawa at sa halip ay umaktong parang walang nangyari. Hindi siya ganoong klase ng tao, gayunpaman dahil doon naramdaman ni Mark na mahirap gawin ito sa kanya. Pakiramdam niya ay hindi patas ito para sa kanya at kay Lilibeth. Bukod pa rito, wala talaga siya sa mga iniisip na iyon. Ang kanyang pag-iisip ay natupok lamang ng kung anong uri ng sasakyan ang dapat niyang makuha kay Lilibeth. Ate Melda, lumapit si Mark at sinabing, wala tayong kailangang gawin. Higa na lang tayo sa kama at matulog. Napabuntong hininga si Melda sa kanyang puso at sinabi kay Mark, well okay, maliligo na ako. Hindi, huwag kang maliligo. Inawakan siya ni Mark at sinabing. Hindi niya gustong gawin iyon ni Melda. Ayaw niyang makitang lumalabas si Melda mula sa shower dahil natatakot siyang kumilos siya ng basta-basta. Siguradong pagsisisihan niya ito. Bakit? Tanong ni Melda. Ate Melda, alam mo kung bakit. Kiit ni Melda, ayoko talaga. Paki-enlighten ako. Napahiya si Mark at sabi, ang ganda mo. Paano kung lumabas ka sa shower at L? Hindi nakapagpatuloy si Mark. Tiniyak ni Melda sa kanyang sarili na interesado pa rin si Mark sa figure ng kanyang katawan. Gayunpaman, kahit anong pilit niya, pinipigilan niya ang kanyang mga impulses para kay Lilibeth. Nalungkot muli si Melda. Matulog ka na lang ng ganito, sabi ni Mark habang sinusubukang matulog. Humiti si Melda, sige, pero mabaho ako kapag hindi ako maliligo. Hindi mo gagawin. Umiling si Mark. Sigurado siyang hindi makakaamoy si Melda.
Umiga si Melda sa tabi ni Mark at napatitig silang dalawa sa kisame. Hindi sila naglakas loob na gumalaw. Sa totoo lang, kahit hindi mo ako hawakan ay maaari mo pa ring pasayahin ang iyong sarili tulad ng ginawa mo noong nakaraan. Sabi ni Melda. Don't say that, napapikit si Mark. Siyempre, naintindihan niya ang ibig niyang sabihin. Pero ibig sabihin noon ay niloko niya si Lilibet. Well, if you change your mind just let me know. Don't be pressured. Sige, matutulog na ako, Ate Melda. Sabi ni Mark. Sige, sumagot siya. Napapikit silang dalawa. Sa labas ng silid, sila ni Lo at ang dalawa pa ay nakikinig. Bakit wala man lang silang ginagawa? Paano mabubuntis si Melda kung wala naman silang ginagawa? Bulong ng babaeng naka-tight jeans. Paano kung nahihiya si Melda? Kalimutan mo na. Papatayin ako ni Melda kapag nalaman niyang nag-eavesdrop ako. Umiling si Lani at sinabing. Kanina pa siya nakikinig at walang ingay na nanggagaling sa kwarto. Siya ay balisa. Dahil ba sa sobrang pagod nila sa biyahe? Maaaring iyon na. Sa palagay ko ay hindi kayang labanan ni Mark ang kaakit-akit na figure ni Melda. Kalimutan ito, hindi ito isang bagay na dapat nating alalahanin. Let's go watch some movies. Sabi ng babaeng naka-hot pants. Sige, pumasok ang tatlong babae sa kwarto para manood ng sine. Sa kwarto, hindi makatulog si Mark. Isa siyang normal na lalaki at may isang magandang babae na nakahiga sa tabi niya kaya hindi siya makatulog. Hindi siya makatulog hanggang hating gabi at hanggang alas 10 ng umaga ay tuluyan na siyang nagising. Nagising na si Melda. Siya ngayon ay nakahiga sa mga bisig ni Mark, mahimbing na natutulog. Bagamat nadismaya siya na walang ginawa si Mark sa kanya kagabi, hindi niya akalain na big deal iyon. Magkakaroon pa rin ng iba pang mga pagkakataon. Naisip niya sa sarili, ipagpapatuloy ko sa pagtulog si Mark hanggang sa magising siya. Tiningnan ni Lilibet ang oras. Alas 11 na ng umaga, bakit wala pa si Mark? Excited siya kagabi dahil bibilhan siya ng asawa niya ng bagong sasakyan. Gumising siya ng maaga para lang mahanap ang perpektong damit na isusuot ngayon. Kinakabahan siya, para bang first date nila ito. Gayunpaman, lumipas ang ilang oras at wala pa rin si Mark. Nadismaya si Lilibet. Nagtaka siya, mahal na asawa, ano ang ginagawa mo? Gusto niyang tawagan si Mark, ngunit natakot siya na nakalimutan ni Mark ang petsa. Dapat yon, nakalimutan na niya. Nakaramdam ng sama ng loob si Lilibet. Tiningnan niya ang sarili sa salamin at bumantong hininga. Nagbihis siya ng maayos para sa okasyong ito. Dahil nakalimutan na ng asawa niya, baka pwede na silang pumunta bukas. Lumabas siya ng kanyang silid at sumakay ng bus para magtrabaho. Gayunpaman, nang dumaan siya sa 4S Automobile Store, naramdaman niya ang isang salpok na pumasok. Hindi kaya hinihintay ako ni Mark sa loob at gusto niya akong bigyan ng surprise. Isip ni Lilibet. Hindi na siya makapaghintay at bumaba sa susunod na istasyon. Kinakabahan siyang pumasok, ngunit wala nang makita si Mark. Sandali, hindi alam ni Mark kung anong uri ng kotse ang gusto niya. Paano kaya siya nandito? Nadismaya siya at lalabas na sana. Ano ang punto ng paghahanap ng mga kotse ng mag-isa? Ngunit sa oras na ito, isang tindera ang lumapit sa kanya at nagtanong, Miss, may tinitingnan ka bang kotse? Malamig na sinilip ni Lilibet ang kanyang ulo. Ayaw niyang manatili dito na wala si Mark sa tabi niya. Miss, pwede kang tumingin sa paligid. Ang aming tindahan ay gumagawa ng isang promosyon ngayon. Masasabi pa namin sa iyo ang tungkol dito, pagkatapos ay maaari kang bumalik at mag-isip tungkol dito. Humiti ang tindera. Maayos ang pananamit ni Lilibet. Bagamat hindi siya nakasuot ng branded na damit, naisip ng tindero na kayang-kaya ni Lilibet ang ganitong uri ng kotse. Dahil siya ay pumasok na, kaya ba niyang hayaang umalis si Lilibet ng ganito? Naisip ni Lilibet na magandang ideya na makita kung anong uri ng kotse ang maaari niyang imaneho. Natahimik siya at nakatitig sa Volkswagen Jetta na nakaparada sa mismong pinto. Iyon ang kotse na gusto niya at ito ay humigit kumulang $80,000. Naglakad siya palapit at umupo sa loob nito. Napakasarap sa pakiramdam at sapat na para maihatid siya at pauwi sa trabaho. Ayaw niyang gumastos ng sobra sa pera ng asawa.
Speaking of her husband, nasaan siya? Napatingin si Lilibet sa kanyang cellphone. Umaasa siyang makakakita ng ilang tawag mula sa kanya, ngunit wala. Kumunat ang noo ng tindera. Akala niya ay titingnan ni Lilibet ang mga kotse na nagkakahalaga ng higit sa $200,000 at hindi niya inaasahan na titingnan niya ang pinakamurang isa. Mukhang wala siyang masyadong pera. Wala siyang suot na damit na pangdisenyo, kaya malamang na nakuha niya ang kanyang mga damit sa night market. Sigurado ang tindero na dapat ay nanghiram siya ng maraming pera para makabili ng sasakyan. Bigla siyang nalungkot, ngunit lumakad pa rin para tingnan kung mababago niya ang isip ni Lilibet. Sabi niya, "Miss, ano sa tingin mo ang kotseng ito?" Sabi ni Lilibet, "Medyo maganda. Hindi masama ang kotse na ito, ngunit hindi ito angkop para sa mga batang babae na magmaneho. Bakit hindi kita ipakilala sa iba? Ito ay mas mababa sa $200,000. Mapapalingon ang mga tao kapag inilabas mo ito." Nakangiting sabi ng tindera. Umiling si Lilibet at sinabing, "No thanks. Sa kotse lang ako interesado." Ang tindera muttered in disdain, "She must be broke." Kabanata 172. Lihim na sinumpa ng tindera si Lilibet dahil sa hindi pagpili ng mas mahal na hanay ng mga sasakyan. Nagatubili siyang binigyan siya ng maikling pagpapakilala ng sasakyan. "Miss, paano po ito? 0 down payment po tayo dito, at pwede kang ipakilala sa isang kotse na babagay sa pagkatao mo. Ang pinaka-importante sa ating mga babae ay magmaneho ng kotse na pinakabagay sa atin. There, it's perfect. I know lots of beautiful women who have buy that car because of its safety features. Isa pa, hindi mo kailangang magbayad ng 1 sentimo para sa isang down payment. Talagang sulit ito." Nakangiting sabi ng tindera. "No, thank you. I want this car." Umiling si Lilibet, naiinip na siya. Nang siya ay nagbabrowse sa iba pang mga kotse, napansin niya na ang kotse ay nagkakahalaga ng $200,000. Napakamahal noon. Napakahirap para kay Mark na bayaran ito. Kung wala siyang sapat na pera, mapipilitin siyang humiram ng pera kay Melda o sa ibang mga babae. Ayaw ni Lilibet na mangyari iyon. Ang kotse na ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $80,000, ito ay sapat na mabuti para sa kanya. Hindi natuwa ang tindera at iginiit, "Pag-isipan mo ito. Wala itong paunang bayad. Ilang $1,000 lang ang halaga nito sa isang buwan. Hindi mo ba naisip na ito ay isang magandang bargain?" "Salamat, pero ayoko talaga." Tumanggi si Lilibet. Siya ay nagiging mas mahilig sa $80,000 na kotseng iyon. Hindi man ito may kukumpara sa dati niyang sasakyan, ito ang bibilhin ng kanyang asawa para sa kanya. Ito ay nagkakahalaga ng higit pa kaysa sa pera na ginastos. "Well, nasiyahan ka ba sa kotse na ito, miss?" Naiinis na sabi ng tindera at isinumpas si Lilibet sa kanyang puso. Palihim niyang naisip, sana'y ikaw na ang magmaneho ng sasakyang ito sa buong buhay mo. Sagot ni Lilibet, "Oo, sa tingin ko maganda." "Well then, if everything checks out well, you can put down a deposit for the car today." Sabi ng tindera. Umiling si Lilibet. Naghahanda na siyang umalis pero nagpasya siyang pumasok dito para lang tingnan ang sasakyan. Kayang-kaya niya ang $80,000 at ang $500,000 na ipinadala niya sa baller ay na-refund sa kanyang account dahil ayaw nitong tanggapin ang pera. Gayunpaman, hindi niya pinaplano na gamitin ang pera at nais niyang ibalik ito sa baller kahit na ano. Gayunpaman, alam niyang hindi magiging masaya si Mark kung magbabayad siya ng deposito. Mas mabuti kung iiwasan niya iyon. "Salamat. Babalik ako bukas," sabi ni Lilibet habang papalabas ng tindahan. Lalong hindi natuwa ang tindera. Ang tindera ay palihim na nangungulit, "Bakit hindi mo binabayaran ang deposito? Ginugulo mo ba ako, babae?" Tinubukan ng tindera na kumbansihin si Lilibet, "Miss, kung gusto mo ang kotse, maglagay ka ng deposito. Kung may binili pa bago sa iyo, maghihintay ka pa ng ilang araw. Bakit maghihintay kung gusto mo ang kotse?" "Salamat. Pupunta kami ng asawa ko at titingnan ulit bukas." Napangiti si Lilibet. Sige, lumingon ang tindera at hindi pinansin si Lilibet. She muttered under her breath, "Kawawang babae ka. Magpapanggap ka na naman na mukhang mayaman pagdating mo bukas." Nang marinig ang mga salitang ito, sumimangot si Lilibet.
Aalis na sana siya, ngunit nang nakita siyang bagay sa palda ng tindera, nag-alinlangan siya at pinaalalahanan, "Miss, you're..." Ang sabi ng tindera na may paghamak, "Ano? Sabi mo na gustuhan mo ang kotse pero ayaw mong magbayad ng deposito. Nakatagpo ako ng mga katulad mo. Bakit? Sa tingin mo ba mahal? Ano ang ginagawa mo dito? Pumunta ka sa tabi ng bahay para bumili ng van dahil aabutin ka lang ng $30,000. Napabuntong hininga si Lilibeth. Gusto lang niyang ipaalala sa tindera na may nakalagay sa palda niya, "Gusto kong sabihin sa'yo." Ano pa bang gusto mong sabihin? Are you trying to convince me that you will be here tomorrow? I won't believe you. Umuso ang tindera, "Sana hindi ka na bumalik bukas. Hindi ka kulang sa mga customer na tulad mo. Maraming tao ang bibili ng mga sasakyan natin." Galit na galit si Lilibeth. Bakit naging unreasonable ang tindera na ito? Ayaw niyang ma-misunderstood kaya lumapit siya at inabot ang palda niya. "May nakadikit na papel dito. Anong ginagawa mo? Gusto mo bang lumaban?" Nagtaas ng kamay ang tindera at sinampal si Lilibeth. Napalingon ng staff sa 4S Automobile Store at iba pang customer sa tunog ng sampal. Hindi ito inaasahan ni Lilibeth. Gusto lang niyang tanggalin ang papel sa palda niya bago umalis. Natigilan siya, at ang nag-aapoy na sakit sa kanyang mukha ay nakaramdam kaagad ng mali kay Lilibeth. Ay, napakagatlabi si Lilibeth. Humisi ang tindera at sumigaw, "Anong gusto mong sabihin? Gusto mo ba akong suntukin dahil lang sa hindi mo kayang bayaran ang sasakyan? Sa tingin mo, saan ito? Hobby, nasaan ka? May gustong manakit? Ako." Tapos, sumimangot ang isang lalaking nakasot at lumabas. Siya ang manager ng tindahang ito. Tinandilatan niya si Lilibeth at nagtanong, "Anong ginawa mo?" "Wala akong ginawa," sinubukang paliwanag ni Lilibeth. Sumingit ang tindera at nagsimulang gumawa ng mga kwento, "I can't believe you're still trying to deny it. I was explaining the functions of this car to her but she felt na sobrang mahal ng sasakyan, kaya bigla siyang lumapit. At sinubukan akong hampasin. Nakita ng lahat. I didn't. Sinubukang magbigay ng paliwanag ni Lilibeth. Galit na sabi ng tindera, "Hindi mo ginawa. Taka bakit mo ako nilapitan? Kung hindi ko napansin, sinong makakaalam ng gagawin mo? May balak ka bang saksakin ako ng kutsilyo?" Nagbago ang mukha ng manager. Itong babaeng ito siguro ang dahilan ng pagkaasar ng asawa niya. Mukha siyang desenteng babae, pero bakit ang bisyo niya? Why do you have to be so rude? Kung ayaw mong bilhin, pwede ka nang umalis. Bakit kailangan mo siyang patulan? Tama. Ang ganitong klaseng babae ay dapat may kasamang iba. Lahat yata ng lalaki ay inaabuso na niya. Kaya, nagpasya siyang ilabas ang galit niya sa amin. She's so vicious. Buntis si Holly. Paano niya magagawa yon sa kanya? Lumapit ang mga kalapit na staff at tinuro sila. Ang pangiinis at galit na mga boses ang nagpapula sa mukha ni Lilibeth at nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. "Umalis ka dito, kaway ng tindera, buntis pala ako. Kung ano man ang mangyari sa baby ko dito, humanda ka sa kahihinatnan. Lumabas ka na." Malamig ang mukha ng manager. Nahirapan silang magbuntis at ayaw niyang mawala ng anak. Ngayon na siguro ang malas nilang araw para makatagpo ng ganitong kabisyosong babae. "I wasn't going to hit her, napansin ko lang," malamig na paliwanag ni Lilibeth. "Notice what? How dare you make up excuses?" Galit na galit ang tindera. Tinaman niya ng tingin si Lilibeth at muli itong sinampal. Natigilan si Lilibeth ng unang sampal ngunit nakita niyang paparating ang isang ito. Mabilis niyang hinawakan ang palso ng tindera at sinabing, "Tiyak na may problema sa iyo. Hindi naman ako tatama sa iyo ngayon lang. May nakalagay lang sa palda mo. Bitawan mo siya. How dare you hit my wife? Eat this." Umungol ang manager at sinipa siya sa bituka. Bumagsak si Lilibeth sa lupa. Sumakit ang tiyan niya at hindi niya maiwasang mapangiwi sa sakit. Napakagatlabi si Lilibeth at bumangon. Taglit lang, gusto na niyang umiyak pero hindi niya magawa. Siya ay talagang hindi. "Mahal, okay ka lang ba?" Inaliw ng manager ang kanyang asawa, natatakot na baka may nangyari sa kanyang asawa. "Ang sakit ng kamay ko." Naaawang bulong ng tindera. "Ayos lang, magiging okay ka na." Lumapit ang manager at tinulak si Lilibeth, "Ang swerte mo na babae ka, kung hindi, binugbog kita hanggang mamatay."
Paano kayang makipag-away ni Lilibet sa isang lalaking ganoon? Siya ay itinulak sa lupa at ang kanyang mataas na takong ay nabasag sa lugar. Sumasakit ang buong katawan niya. Ramdam niya ang sakit sa mukha niya habang nagngangalit ang mga ngipin at tumayo. Hindi siya magpapakita ng senyales ng kahinaan. Umalis ka na at huwag ka nang babalik pa. You're not welcome. Tigaw ng ibang tindera. Umalis ka na dito. Tigaw ng manager sa kanya. Natisod si Lilibet sa kanyang mga paa. Gusto niyang sabihin sa mga taong ito na hindi niya sinusubukang hawakan ang tindera. Tingnan mo, gusto pa niyang patulan ang baby mo. Bakit ba ang bisyo niya? Naiinis na sabi ng tindera. Sumigaw ang manager, umalis ka na. Galit na sinipa niya ito. Napahawak si Lilibet sa kanyang tiyan at bumagsak muli sa lupa. Naging malabo ang kanyang paningin nang muling tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. She bit her lip and insist, I didn't hit her. Gusto ko lang sabihin sa kanya na may nakadikit na papel sa palda niya. Papel. Ganyan ka ba talaga? Humisi ang tindera. Napansin niyang may papel sa palda niya pero hindi siya makapaniwala na iyon ang dahilan kung bakit siya nilapitan ni Lilibet. Siguradong nagalit si Lilibet sa kahihiyan kanina at balak siyang atakihin. Buti na lang at alerto siya. Kung hindi, nasaktan ang kanyang anak. Kalokohan, dapat yun ang palusot mo. Napakasama mo. Paalisin mo siya dito. Nairita ang ibang tindera kay Lilibet. Paano siya naging hindi makatwiran? I really wanted to tell you. Nakaramdam ng mali si Lilibet. Hindi na nakatiis na makinig pa ang ibang tindera kaya't nilapitan siya at sinipa siya. Magwala ka. May sumampal uli kay Lilibet at hindi niya ito nagawang iwasan. Bumagsak siya sa lupa. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay iniwan siya. Sumasakit ang buong katawan niya. Nagtaka si Lilibet sa kawalan ng pag-asa, Mark, nasaan ka? Nangingilid ang mga luha sa kanyang pisngi. Kabanata 173. Inabot ni Lilibet ang kanyang kamay para panasan ang kanyang mga luha. Hindi niya kayang umiyak sa harap ng mga taong ito. Kinagat niya ang labi at tiniis ang sakit. Nasasaktan siya matapos masipa ng ilang beses. Sabi ng babaeng ito, buntis daw siya. Sa kasong ito, alam ni Lilibet na hindi na siya maaaring manatili pa. Mas mabuting umalis na siya. Hindi siya kumibo, ang tanging nararamdaman niya ay ang nakakapasong sakit sa kanyang mukha. Namamanhid at namumula ang mukha niya sa 2 beses na pagsampal sa mukha. Ang gusto lang niya ay pumasok at tingnan ang sasakyan. Paano siya napunta sa ganito? Sa sandaling ito, nang makita ni Lilibet na ang babaeng ito ay may galit na asawang sumusuporta sa kanya, naisip niya si Mark. She muttered to herself, "Oh Mark, masyado kang abala kaya nakalimutan mong sumama." Well, kung busy ka, hihintayin kita. Umalis ka dito. Kung sasaktan mo ang anak ko, hahanap ako ng papatay sayo. Malamig na saway ni Holly. Si Lilibet ay bihis na bihis at siya ay narito para sa pinakamurang kotse. Hindi akalain ni Holly na kaya niyang magkaroon ng kahit sinong makapangyarihan sa likod niya. Sige lang. Malinaw na hindi ka nandito para bumili ng kotse. Paano mo mabubugbog ang mga tao dahil lang sa galit mo? Tama iyan. Salamat sa kabutihang mabuti ang sanggol ni Holly. Kung may mali, tatawag kami agad ng mga pulis. Dumagdag din ang ibang mga tindero. Hindi pa sila nakakakilala ng ganoong bisita. Paano niya nataman ang isang buntis? Bumaba ang tingin ni Lilibet sa kanyang sapatos. Basag ang takom niya, kaya hinubad niya ang kanyang heels at umalis na nakatapak. Napakaraming tao dito kaya wala siyang magawa. Naglakad siya sa kahabaan ng kalye. Napahinto ang ilang dumaraan at tinitigin siya, nagtataka kung bakit ang gulo ng magandang babaeng ito. May mga nakaturo at tumatawa sa kanya, pero karamihan sa kanila ay nagulat. Nang tuluyang mag-isa si Lilibet, napaluha siya. Kinuha niya ang cellphone niya at hinanap ang number ni Mark. Gayunpaman, hindi niya ito tinawag at nakatitig lang sa pangalan nito. Isang gwapong lalaki ang nakakita sa kanya na umiiyak at lumapit sa kanya na may pag-aalala, "Miss, anong nangyari? Kailangan mo ba ng tulong?" Sabi ni Lilibet, "Ayos lang, pwede kong tawagan ang asawa ko." Umiling si Lilibet at naglakad palayo na may hawak na sapatos. Sobrang busy siguro si Mark para makalimutan ang meeting natin ngayon. Buti na lang, dapat mag-focus siya sa trabaho niya. Nataranta umuwi si Lilibet.
Punit-punit ang damit niya at basag-basag ang sapatos niya. Paano siya pumasok ng ganito? Gusto niyang umuwi. Mamantong hininga ang gwapong lalaki, o paano ka papayagan ng asawa mo na magulo? Salamat, wala na siya sa wakas. Humuso si Holly at tumingin ng sama kay Lilibeth. Gusto siyang suntukin ni Lilibeth, ngunit nang mahuli siya, nagdahilan siya na may kung ano sa kanyang palda. Honey, okay ka lang. Kailangan mo bang pumunta sa ospital para magpa-check up? Lumapit ang manager at hinawakan ng tiyan nito na parang sinusubukang damahin ang sanggol sa loob. Mahal, 3 buwan pa lang akong buntis. Hindi mo na mararamdaman ang baby ngayon, matamis na sabi ni Holly. I'm just afraid na may mangyari sa baby, sabi ng manager at nakahinga ng maluwag. Gusto niyang ipagpatuloy ang paghampas kay Lilibeth. How dare she touch his wife? Ayos lang, hindi ako tinatakot ng babaeng iyon. How dare she try to hit me? Kung maglakas loob siyang bumalik, talagang sasampalin ko siya. Malamig na sabi ni Holly. Alam niyang kaya niyang kumuha ng 3 o 4 na babae mag-isa. Nag-alinlangan ng manager at sinabi, gayunpaman, dahil mabilis siyang umalis, sa tingin mo ba ay tumawag siya ng pulis? Kung tutuusin, mali ang manakit ng tao. Anong kinatatakutan mo? Kung maglakas loob ang babaeng yan na tumawag ng pulis, sasampalin ko siya kapag nakita ko si Ner, sabi ni Holly sa mapang-asar na tono, tsaka kasalanan niya. Bakit niya ako gustong suntukin? Kahit tumawag siya ng pulis, mali pa rin siya. Kung tungkol sa paghingi ng backup sa mga tao, ilan sa tingin mo ang mahahanap niya? Nung sinaktan ko siya ngayon, she didn't dare to say a word. Napakahiya niya. Hindi naniniwala ang isa na maaaring tumawag si Lilibeth para sa tulong. Kahit tumawag si Lilibeth para humingi ng tulong, magagawa rin niya ito sa kanyang sarili. Isa pa, napakaraming tao sa tindahan. Kung siya ay maglakas loob na gumawa ng gulo dito, pagkatapos ay malugod niyang aliwin siya. Malamig na ngumuso si Holly. Well, wala nang silbi na magalit dito. Paano kung saktan mo ang bata? Punta na tayo sa lounge para magpahinga sandali at naramdaman din ng manager na masyado siyang nag-isip. Karapat-dapat ang babaeng iyon na nasa ilalim ng lipunan kasama ng iba pang walang kwentang basura. Pagkasabi niya nun ay nagningning ang mga mata niya. Kaya lang buntis ang asawa niya ngayon ay dahil sa lounge nila ito ginawa. Nahihiya si Holly, mahal, 3 buwan na ako. Sa tingin mo ba ay may mangyayari sa sanggol kung gagawin natin ito? Hinaila siya ng manager sa loob at sinabing, hindi. Halika na. Ngayon lang ako nagalit, kaya ngayon kailangan ko ng magbulalas. Siya ang manager dito, kaya walang nang-ahas na suwayan siya. Inaabangan ito ni Holly. Pakiramdam niya ay nasa tamang oras ang pagdating ni Lilibeth. Ang sarap niyang sampal sa kanya, at ngayon. Nagbabala ang manager, huwag tumingin. Naghiwa-hiwalay ang ibang mga tindero, ngunit nagbubulungan pa rin sila, paano ang babaeng iyon ay naglakas loob na manakit ng buntis. Kung sino ang magpapakasal sa babaeng iyon ay magkakaroon ng kakilakilabot na buhay sa harap niya. Ang mga babaeng katulad niya ay angkop lamang sa kasiyahan. Pakasalan siya. Hindi pwede. Kanya-kanya silang sumpa at sihin si Lilibeth. Natulala si Mark. Kagabi, paulit-ulit siya naghahampas-hampas sa kama. Gabi na nang tuluyan na siyang nakatulog. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Melda May na nakahiga sa kanyang mga bisig at natutulog na parang kuting. Nang makita niya si Melda sa kanyang mga bisig, hindi lang siya nahiya kundi natarante rin. Si Melda ay isang malakas at malayang babae, ngunit siya ay mukhang kaibig-ibig kapag siya ay natutulog. Bagaman siya ay 30 taong gulang, ang kanyang balat ay walang edad. Ito ay dapat na resulta ng kanyang patuloy na pag-eehersisyo at rehimen ng pangangalaga sa balat. Si Mark ay nabighani sa kanyang kagandahan, gayunpaman, ang kanilang poster ay hindi maliwanag, at si Mark ay medyo interesado sa kanya. Kung tutuusin, lalaki din siya. Sa isang magandang babae sa kanyang mga bisig, talagang hindi siya manatiling kalmado. Umiling si Mark. Hindi niya kayang lokohin si Lilibeth, kaya maingat na lang siyang lumayo. Gayunpaman, biglang nagising si Melda. Nagkatitigan lang silang dalawa. Napahiya si Mark. May naramdaman si Melda at ngumisi, guys in the morning. Habang nagsasalita siya, mas nakaramdam ng awkward si Mark at sinubukan niyang pigilan, Sister Melda. Gusto mo bang gawin?
Tanong ni Melda. Umiling si Mark. Siyempre alam niya ang ibig niyang sabihin. Sabi niya, I think we should get up. Oras na para mag-almusal. Kinailangan niyang bumalik. Dapat hinihintay pa siya ni Lilibet sa bahay. Bakit ka ba nagmamadali? Ibinigay ka na ng katawan mo, alam mo ba? Sabi ni Melda. Mihimbing ang tulog niya kahapon habang natutulog sa mga bisig ng isang lalaki. The sense of security was so wonderful, and Mark was the one who gave it to her yesterday. Si Mark ay napahiya at hindi nakapagsalita. Buti na lang at hindi nagpatuloy sa pagsasalita si Melda. Tumayo siya mula sa mga bisig ni Mark, umupo, at nagunat. Ayaw niyang bumangon sa kama. Sabi ni Melda, well, hindi na kita aasarin. Maligo ka na muna, tapos we'll go breakfast. Tumango si Mark at bumangon. Pumunta siya sa banyo at naligo ng malamig, ngunit may naalala siya bigla. Kagabi, parang nanaginip siya, so. Inayos ni Melda ang kama, ngunit nang makita niya ang nasa sapin, nanlaki ang mga mata niya at tumawa, itong tanga, sabi ko sa iyo tutulungan kita. Hindi na kita guguluhin kapag natapos na. Napabuntong hininga si Melda habang nagsasalita. Hinailan niya ang mga kumot sa kama dahil kailangan itong labhan. Pagkatapos maligo, awkward na lumabas si Mark. Nang makita niya ang mga saplot sa isang tambak sa tabi ng kama, namula ang kanyang mukha. Gusto niya talagang humanap ng butas na mapagtataguan. Sister Melda. Ayos lang. It's normal for young people, don't think too much. Ngumiti si Melda. Lumapit siya para ayusin ang damit ni Mark. Hindi alam ni Mark ang gagawin, pero hindi rin siya umatras. Normal lang na magkaroon ka ng ganoong panaginip, sabi ni Melda. Gamaan ang pakiramdam ni Mark. Labis siyang pinalakas ni Melda, at naniniwala rin si Mark na lalakas siya. Sabi ni Melda, kumain na tayo ng almusal. Dapat tapos na ang nanay ko sa pagluluto. Okay, gutom na rin si Mark. Subconsciously niyang tinignan ang oras at laking gulat niya. 12 p.m. na. Nako, bibili raw siya ng kotse para kay Lilibet. Kabanata 174. Napabuntong hininga si Mark. 2 araw na ang nakalipas, nangako siyang bibili ng sasakyan para kay Lilibet. Gayunpaman, siya ay natulog ng huli kagabi at nagising ng 12 p.m. ngayon. Siguradong sobrang disappointed si Lilibet dahil kanina pa niya ito inaabangan ngayon. Tinira niya ang pangakong sasamahan siya ngayon. Bukod dito, hindi siya nagkusa na makipag-ugnayan kay Ner. Nababalisa si Mark at gustong bumalik kaagad. Ngunit ano ang punto ng pagbabalik ngayon? Hindi niya ito mabibili ngayon kahit nagmamadali siyang umuwi. Siguradong bigo si Lilibet sa kanya. Pagtingin niya sa cellphone niya, wala siyang missed calls mula rito. Ganito si Lilibet at itatago ang nararamdaman. Napabuntong hininga si Mark, Sister Melda, kailangan kong tumawag sa telepono. Okay, tumango si Melda. Pinuksan niya ang pinto at lumabas, nakita niya ang kanyang ina, si Lani Lo, na naghihintay sa kanya. Nakita niyang magulo ang buhok ng kanyang anak at kulay rosas ang kanyang kutis. Nagkaroon ba sila ng magaspang na gabi? Isa siyang karanasang babae. Malinaw na alam niya ang dahilan kung bakit ang mga babae ay nasa mabuting kalooban pagkatapos ng isang gabi. Humiti siya at nagtanong, Melda mahal, nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Yes mom, I slept very well. Umupo si Melda at humigop ng gata sa mesa. Anak, hindi kita guguluhin na magpakasal. Pero sa tingin mo kailan mo ako mabibigyan ng apo? I am open-minded enough for you to have a baby before marriage. Nakangiting sabi ni Lani. Naging hindi natural ang ekspresyon ni Melda. May anak. Iyon ay mga ngailangan kay Mark na maging handa na mahawakan muna siya at aprobahan din na magkaroon sila ng anak. Sa kasong ito, bakit gustong hawakan siya ni Mark? Kahit na sa wakas ay sumuko na siya sa kanyang pagnanasa, hindi posibleng mabuntis siya ng magdamag. Ayaw niyang takutin si Mark na may anak. Ito ay walang kabuluhan na gawin iyon. Sus, maging ang kanyang ina ay nag-aalala sa kanyang buhay pag-ibig. Napilitan si Melda na magdahilan, Nay, sa tingin mo ba nararapat na magsabi ng mga ganyan? College student pa lang si Mark. Anong problema sa mga college students? Ilang estudyante sa kolehiyo ang nabuntis noong sila ay nag-aaral. Iba na ang mga bagay ngayon. My daughter, you have to be more open-minded.
Seryosong sabi ni Lani. Nakaramdam ng kawalan ng magawa si Melda. Mamantong hininga si Lani at sinabing, anak, ilang araw na lang mag-31 years old ka na. Naisip mo na ba ang edad mo? Oras na para magkaanak ka na. Ito ang dapat gawin ng babae sa buhay niya. Mom, marahan na ba maantong hininga si Melda? Napatingin siya sa gilid ng kwarto. Si Mark siguro ang tumatawag kay Lilibeth. Walang magawa si Lani. Sabi niya, anak, kailangan mong magtrabaho ng husto. Bata pa si Mark. Matagal na kayong dalawa kaya dapat buntis ka na. Magtrabaho ng mas mabuti. Mapait nang umiti si Melda at naisip niya, kung ayaw akong hawakan ni Mark, paano ako magsusumikap? Sa kabilang banda, si Mark ay nasa silid na pilit na sinusubukang tawagan si Lilibeth. Nang tuluyan na siyang makalapit sa kanya ay nakahinga siya ng maluwag, honey, I'm sorry. Tinabi ko sa iyo na gusto kitang samahan na bumili ng kotse ngayon, ngunit. Sabi ni Lilibeth, Mark, ayos lang. Lalong nagilty si Mark. Naririnig niya ang boses nito na nanginginig, siguro dahil sa disappointed siya. Say, anong ginawa niya? Kawakas ay naging mas malapit na sila, kaya bakit siya nakagawa ng katangahang pagkakamali? Sabi ni Mark, Lilibeth, nasa trabaho ka ba? Pupunta ako mamayang gabi. Naluluha ang kanyang mga mata nang sabihin niyang, hindi, lalabas ako ng bayan para sa isang business trip. Hindi ako uuwi hanggang bukas. Sa totoo lang, nasa kwarto niya. Nasample siya ng 2 beses kaya namamaga pa rin ang mukha niya. Kung makikita siya ni Mark ng ganyan, magwawala si Lilibeth. Hindi niya hahayaang makita siya ni Mark sa ganoong kalungkot na kalagayan. Malumanay na sabi ni Mark, sige. Lumabas ako kahapon at uuwi ako mamayang gabi. Anong oras ka uuwi bukas? Susunduan kita tapos bibili tayo ng kotse, okay? Ako, gustong umiyak ni Lilibeth, ngunit hindi niya magawa. Hindi niya maipalam kay Mark. I'm sorry, honey. Promise magpapakita ako bukas. I swear, please trust me. Seryosong sabi ni Mark. Hindi na siya makapaghintay na makita si Lilibeth. Nagtitiwala ako sa'yo. Makinig Mark, papasok ako sa isang pulong ngayon. Okay, huwag mong pagurin ang sarili mo ha. Sige, sabi ni Lilibeth. Iyak nang iyak si Lilibeth pagkatapos niyang ibaba ang telepono. Noon lang siya naglakas loob na ilabas ang lahat ng kanyang kalungkutan. Umiikbi siya at pinunasan ang kanyang mga luha, saka inilapit ang kanyang mga tuhod sa kanyang sarili at panay ang tingin sa bakanting bahay. Hindi napigilan ng kanyang mga luha ang pag-agos. Masaya siyang natanggap ang tawag ni Mark at narinig ang pangako nitong ilalabas siya sa susunod na araw, ngunit nakaramdam siya ng mali sa nangyari kaninang umaga. Hindi nakakalimutan ng asawa niya ang mga plano nila, busy lang siya sa mga bagay-bagay. Siya pa rin ang kasama niya. Lumabas si Mark sa kwarto. Ayaw na niyang manatili dito at gusto niyang bumalik kaagad. Gayunpaman, nakita niya si Melda na naghihintay sa kanya sa hapagkainan. Walang choice si Mark kundi mag-brunch ng magkasama. Nais ni Lani na manatili sila, ngunit patuloy na iginiit ni Mark na mayroon siyang gagawin. Wala siyang choice kundi hayaan silang umalis. Pagkatapos ay bumaba na silang dalawa. Mabilis na nagmaneho si Mark dahil gusto na niyang umuwi sa lalong madaling panahon. Umupo si Melda sa passenger seat. Tahimik sa buong biyahe. Maya-maya, nakarating na si Mark sa bahay ni Melda. Maraming salamat, malumanay na sabi ni Melda. Walang problema, Ate Melda. Gagamitin ko ang kotseng ito sa loob ng ilang araw. Gusto ni Mark na pumunta sa bahay ni Lilibeth ngayon, kaya kailangan niyang kunin ang kotse na ito. Okay, go ahead. Bumaba si Melda sa sasakyan. Nagpasalamat si Mark at nagmamadaling pumunta sa lugar kung saan nakatira si Lilibeth. Paano kung magdesisyon si Lilibeth na bumalik ngayong gabi? Kailangan niyang umuwi para sa kanya. Tumingin si Melda kay Mark na wala na sa isang batik sa di kalayuan. Natahimik siya at napabuntong hininga pagkarating sa bahay, humiga siya sa kama at nakatitig lang sa kisame. Biglang naramdaman ni Melda na basa na ang mga mata niya. Bakit ako umiiyak? Siya ay nagtaka. Nagmaneho si Mark sa bahay ni Lilibeth. Pasado 9:00 na ng gabi nang dumating siya. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan at dumiretso sa bahay ni Lilibeth. Nag-alinlangan siya at pagkatapos ay kumatok sa pinto sa pagtatangkang tingnan kung nakauwi na siya. Pagkatapos kumatok, walang sumasagot.
Gayunpaman, naririnig ni Mark na may kumala sa loob. Nakauwi na siya. Ako ito, honey, sabi ni Mark. Mark, ikaw ba yan? Give me a minute, nagulat si Lilibet dahil tulala pa rin siya. Agad siyang bumangon at pinunasan ang mukha. Ang mga namamagang pisngi niya ay humupa na, ngunit ang kanyang mukha ay namumula pa rin. Nakahinga ng maluwag si Mark nang tuluyang bumukas ang pinto. Si Lilibet iyon. Sa sandaling makita niya si Mark, naramdaman niyang muli siyang nagkasala at nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata nang hindi namamalayan. Mamulong siya, Mark. Humiti si Mark, pumasok at isinara ang pinto. Nakaramdam siya ng sobrang saya nang makita si Lilibet. Umupo sila sa couch. Gayunpaman, nagulat si Mark nang mapansin niyang sira ang high heels ni Lilibet. Nagtanong si Mark, honey, nasira mo ang iyong sapatos. Ah. Kuye, nabasag ito habang naglalakad ako. Sabi ni Lilibet. Sabi ni Mark, kumain ka na ba? Lumabas tayo at kumuha ng makakain. Bagamat si Lilibet ay dapat na naghapunan na, hindi masamang ideya na kumain ng hapunan. Mahinang sinabi ni Lilibet na, no thanks. Okay. Honey, pwede ba kitang yakapin? Don't worry, gusto ko lang ng yakap. I won't do anything else. Halos hindi natapos ni Mark ang kanyang pangungusap at nagulat siya. Ito ay dahil sa mahigpit na yakap ni Lilibet sa kanya. Namiss niya siguro siya matapos na hindi siya makita sa buong magdamag. Hobby. Matulog na tayo. Pagod na ako, sabi ni Lilibet. Hinawakan niya ng mahigpit si Mark at ipinikit ang kanyang mga mata, pinakikinggan ng patuloy na pagpintig ng kanyang puso. Sige. Ham, anong nangyari sa mukha mo? Bakit namumula? Hindi napigilan ni Mark na hawakan ito at nanlaki ang mga mata ni Lilibet. Natarante siya at pinaalis ito, wala lang, matulog na lang tayo. Humiti si Mark at hinawakan si Lilibet sa kanyang mga braso. Ipinikit din niya ang kanyang mga mata, sa wakas ay nakadama ng kapayapaan ang kanyang puso. Lumipas ang gabing ito. Nahimbing ang tulog ni Mark, ngunit nang magising siya kinaumagahan, napansin niya ang mga mantsa ng luha sa kanyang sando. Nagulat si Mark. Umiiyak ba si Lilibet? Umiling siya. Siguradong binangungot siya. Bumalik na si Lilibet sa kwarto niya para magpalit ng damit. Casual na inayos ni Mark ang kanyang mga damit. Balak niyang tawagan mamaya ang kanyang ina para humingi ng pera para makabili siya ng sasakyan para kay Lilibet. Napaisip siya, sa BMW shop ba muna siya, o sa Mercedes-Benz store. Dahil mayroon na siyang BMW, kaya niyang bumili ng Mercedes-Benz para kay Lilibet. Kung hindi niya ito karaniwang ginagamit, maaari rin niyang subukan ito minsan. Pagkatapos ng almusal, bumaba sila at nagmaneho si Mark sa tindahan ng kotse. Magkatabi ang mga tindahan ng Mercedes-Benz at BMW. Malamang na pareho sila ng may-ari. Honey, bibilhan kita ng Mercedes-Benz ngayon, sabi ni Mark. Gayunpaman, napansin niyang nakatingin si Lilibet sa isang tindahan ng Volkswagen. Gusto ba niya ng Volkswagen? Kabanata 175. Honey, tawag ni Mark. Bibili sana si Mark ng Mercedes-Benz para kay Lilibet, pero bakit siya nakatingin sa Volkswagen? Nais ba niyang bumili ng isa? Nawala sa pag-iisip si Lilibet at sinabing, yes, Mark. Sinabi ni Mark, huwag ka nang tumingin sa Volkswagen. Tingnan natin ang Mercedes. Ang Mercedes-Benz. Nagulat si Lilibet. Ang pinakamurang Mercedes-Benz ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $300,000. Masyadong mahal iyon. Iniisip niya ang nangyari kahapon. Taulirat ay hindi niya namalayan na si Mark pala ang nagdala sa kanya dito. Ayos lang, ayoko, okay. Umiling si Lilibet. Hindi, kukunin natin ngayon. Seryoso si Mark. Bagay ang ugali ni Lilibet para sa isang Mercedes-Benz. Pero Mark, masyadong mahal ang isang Mercedes. Natouch si Lilibet pero nag-aalala. Paano siya makakabili ng ganoon kamahal na sasakyan? Huwag kang mag-alala, honey. Nasabi ko na sayo na mayamang pamilya ako. Nakangiting sabi ni Mark. Tinabi sa kanya ng kanyang ina noon na hindi niya dapat ipaalam kay Lilibet na nakabalik na siya. Sa tamang panahon. Ipapakilala niya ang kanyang sarili kay Lilibet pagkatapos ay ayaw ni Mark na mag-alala si Lilibet, kaya napagpasyahan niyang hindi na niya sasabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang ina.
Gayunpaman, maaari niyang sabihin sa kanya na siya ay mayaman at na maaari niyang gastusin ang kanyang pera kahit na gusto niya. Lalong na-touch si Lilibeth, pero umiling siya. Malinaw niyang alam na hindi mula sa isang mayamang pamilya si Mark. Malamang sinasabi niya lang iyon para i-comfort siya. Halika na, honey. Tara na at tingnan natin, nakangiting lumabas si Mark sa sasakyan. Nag-alinlangan si Lilibeth. Masyadong mahal at ayaw niyang malagay sa dilema si Mark. Paano kung naubos niya ang lahat ng perang kinita niya kamakailan? Ngunit hindi makatanggi si Lilibeth sa kahilingan ni Mark. Maaari lamang siyang pumasok at tumingin. Kung hindi niya gusto ang alinman sa mga kotse, tiyak na dadalhin siya ng kanyang asawa sa ibang lugar na mas abot kaya. Malamang na siya ay makakakuha ng mas murang domestic car sa halip. Nang makapagdesisyon, bumaba si Lilibeth. Gayunpaman, dahil magkatabi ang mga tindahan ng Volkswagen at Mercedes-Benz, medyo nag-alala si Lilibeth. Nag-aalala siyang baka makita siya ng babae kahapon. Kaya naman, naglakad siya malapit sa tabi ni Mark. Natuwa si Mark na napakalapit sa kanya ng asawa. Palihim na ngumiti si Mark, mahal kong asawa, napakabango mo. Namula ang mukha ni Lilibeth, Mark, don't say that. Ano kaya ang iniisip niya? Gaano kaya kaiyak kung may makarinig sa kanyang mga salita? Napangiti si Mark at pumasok na silang dalawa. Nagulat si Lilibeth na wala itong ipinakitang takot sa pagpasok sa naturang lugar. Malaki na talaga ang pinagbago niya. Nakadama siya ng ginhawa. Alam niyang gusto talaga siyang bilhan ni Mark ng Mercedes-Benz. Bagamat siya ay inilipat, ito ay masyadong mahal. Si Mark ay mas bata sa kanya, kaya paano niya kayang bumili ng ganoon kamahal na sasakyan para sa kanya? Ang tindera noong araw ay nakatayo sa pintuan at nakikipag-chat sa kanyang asawa. Nagulat siya nang makita sina Lilibeth at Mark at napabulalas, "Hoy, asawa, nakita mo ba iyon? Yung babae kahapon." Nakita din ng manager si Lilibeth. Naisip niya noong una na baka nagkakamali lang siya, ngunit tiniyak sa kanya ng kanyang asawa na hindi siya nananaginip. Umisi siya, how dare she come again? Pumunta siya sa katabing tindahan ng Mercedes-Benz sa pagkakataong ito. Hindi ba niya natutunan ang kanyang leksyon? Tiyak na hindi niya kayang bilhin ang alinman sa mga kotse doon dahil hindi niya kayang bumili ng kotse na nagkakahalaga ng 10,000 dolyar. Dapat lang na kumuha siya ng larwang kotse. Hindi ako makapaniwalang may kasama siyang lalaki sa pagkakataong ito at nagmamaneho pa sila ng napakasamang lumang kotse. Labis na inis ang naramdaman ni Holly. Paano kaya nagkaroon ng ganoong tao? Malamang pumasok siya para magkaroon ng libreng pagkain. Isn't it time for lunch anyways? Umiling ang manager. Sa isang sulyapan niya ay masasabi niyang bata pa ang lalaking dinala nitong babaeng ito at tiyak na walang gaanong pera. Imposible rin na dumating siya. Mula sa isang mayamang pamilya na hinuhusgahan ng kotse na kanilang minamaneho. Kung mayaman sila, kailangan nilang magmaneho ng kahit isang sports car. Paano magkakaroon ng kumpiyansa ang gayong tao na makapasok sa tindahan ng Mercedes-Benz? Nakakadiri. Siya ay napakahirap kaya pumunta siya upang magkaroon ng libreng pagkain. Hindi ba siya pwedeng pumunta sa ibang lugar para kumain? Sabi ni Holly. Paano kaya nagkaroon ng ganoong tao? Naghahanap din ba siya ng libreng pagkain kahapon? Iyon ay dapat na ito. Sa kabutihang palad ay nagawa niyang ilantad ang kanyang maruruming gawa. Kung talagang nakakain ng babae sa tindahan nila, isang buwan na siyang grossed. Tumango si Holly, "Honey, punta tayo at tingnan natin." Sige, tumango ang manager. Anyways, ang mga tindahan dito ay pag-aari ng parehong may-ari. Normal para sa mga tauhan ang paglabas-masok sa mga tindahan sa lahat ng oras. Pumasok silang dalawa sa tindahan ng Mercedes-Benz mula sa backdoor. Pareho silang ngumisi. Si Holly ay hindi nasiyahan sa mga sampal kahapon kaya ngayon ang araw na maaari niyang gawin ang lahat sa kanya. Pumasok sina Mark at Lilibeth. Narinig ni Mark na nagtatawanan ng ilang empleyado habang may pinag-uusapan sila. "Hoy, narinig mo ba? Kahapon, may babaeng gumagawa ng gulo sa katabing tindahan." Balita ko muntik nang matamaan si Holly nung babae. Tinasabi ng mga chismis na tinutukan ng babaeng ito ang tiyan ni Holly dahil buntis si Holly. Mabuti na lang at lumabas ang kanyang asawa at sinampal ang babae. Kung hindi man, baka nalaglag si Holly. Oh my God! Talaga bang may ganoong bisyo? Oo,
hindi rin ako naniwala. Oh, may mga customer tayo, pupuntahan ko sila batiin. Lumapit ang isang magandang tindera. Nang marinig ni Mark ang sinabi niya kanina, medyo na-curious siya. Nangyari ba talaga? Welcome, are you here to look at the cars? Nakangiting tanong ng magandang tindera. Oo. Nga pala, anong pinag-uusapan niyo kanina? Curious naman si Mark. Napabuntong hininga ang magandang tindero, eto na. Kahapon, sa katabing tindahan, may isang babae na nagalit dahil hindi niya kayang bumili ng sasakyan. Gusto niyang tamaan ang tiyan ng tindera. Buntis ang tindera na iyon, kaya pinag-uusapan natin kung gaano kasama ang babae. Ibinaba ni Lilibet ang kanyang ulo at nakaramdam ng pait. Wala siyang pinalo. Sa totoo lang, wala naman talaga siyang ginawa sa tindera na iyon. Gusto niyang makaalis kaagad dito. Ganon ba? Biglang naintindihan ni Mark. Nagpatuloy siya sa pagtatanong, ano ang nangyari sa babaeng ito sa huli. Sabi ng magandang tindera, sinipa siya ng ilang beses at iniwan sa pagitan ng kanyang buntot. Tumango si Mark at sinabing, well, do you mind introducing some cars to us? My wife will be the one driving it. No problem. Ano ang budget mo? Tanong ng magandang tindera. Hindi mahalaga. Basta gusto ng asawa ko. Hindi inisip ni Mark na malaking bagay iyon. Hanggat nagustuhan ni Lilibet, bibilhin niya ito para sa kanya. Nagulat ang magandang tindera. Ito ay isang mahalagang customer. Humiti siya kay Lilibet at sinabing, kung ganoon, bakit hindi mo ako sundan? Honey, anong meron? Nagulat si Mark dahil nakayuko si Lilibet at hindi gumagalaw. Umangat ang ulo ni Lilibet at namumula ang mga mata. She muttered, Mark, umalis na tayo. Hindi natin kailangang kunin ngayon. Napabuntong hininga si Mark, huwag kang mag-alala. Titingnan lang natin. Lumapit siya para yakapin si Lilibet. Ano ang mali? Bakit ba kasi biglang nagkaganito si Lilibet? Sige, pinigil ni Lilibet ang kanyang mga luha. Tinundan nila ang magandang tindera sa isang Mercedes-Benz. Ito ay isang Mercedes-Benz C-Class na kotse na mas angkop para sa isang babae na magmaneho. Tinimulan niyang ipakilala ang kotse at naisip ni Mark na maganda ito. Nakaupo siya sa kotse kasama si Lilibet. Si Lilibet ay mukhang mahusay na nagmamaneho ng kotse na ito. Pinuri niya, honey, hindi masama ang kotse na ito. Umiling si Lilibet at sinabing, pero masyadong mahal. Ang kotseng ito ay nagkakahalaga ng $400,000. Nagplano siyang bumili ng kotse na nagkakahalaga ng $70 hanggang $80,000. Hindi niya matanggap ang pagmamaneho ng ganoon kamahal na kotse. Ang kotse ay maganda, ngunit ito ay masyadong mahal. Hindi bale, may pera ako. Tawagan lang ni Mark ang kanyang ina. Huwag mong sabihin yan. Tingnan natin ang iba pang mga kotse. Hindi ko talaga gusto ang kotse na ito. Sabi ni Lilibet na may pagmamakaawa. Napabunong hininga si Mark at sinabing, sige, let's go. I'm sorry, ayaw ng asawa ko. It's okay, nakangiting sabi ng magandang tindera. Narinig niya ang sinabi ni Lilibet. Nag-iipon siya ng pera para sa kanyang lalaki. Sobrang thoughtful nito sa kanya. Hinitid ni Mark si Lilibet sa labas. Dahil ayaw ni Lilibet ng Mercedes-Benz, malamang ay ayaw din niya ng BMW. Pagkatapos, paano ang tungkol sa isang Volkswagen? Ayos lang sa kanya iyon. Ihahatid sana niya si Lilibet sa katabing tindahan ng Volkswagen, ngunit bigla siyang naantala, Jane, ayaw niya sa kotse na ito. Tanong ng magandang tindera. Wala, umiling siya at sinabing. Siyempre hindi. Kahapon, pumunta siya sa aming tindahan ng Volkswagen at hindi niya kayang bumili ng kotse na nagkakahalaga ng mga 70 o 80,000 dolyares. Umaasa ka pa bang bumili ng Mercedes? Tihali naman ay pumasok ang tindera mula sa likod na may kasamang panunuya. Malamig na kinagat ni Lilibet ang kanyang labi at sinabing, Mark, let's go. Gulat na napatingin si Mark sa tindera. Dumaan ba si Lilibet para tingnan ang mga sasakyan kahapon? Yan ba yung babaeng nanakit sa'yo kahapon? Nagtatakang tanong ng magandang tindera. Oo, siya iyon. Kailangan mong mag-ingat. Napakasama niya. Kung wala siyang pera pambili ng sasakyan, hahampasin ka niya dahil sa galit. Hinitian ng tindera si Lilibet. She continued to provoke her. Ilang beses ko siyang sinampal kahapon and she still had the guts to come back. Ano ang sinabi mo?
Tanong ni Mark. Agad na naging bakal ang mukha ni Mark nang marinig ang sinabi ng tindera. Kung ganoon. Dumating nga si Lilibeth kahapon at nabugbog siya. Biglang naalala ni Mark ang nakaraang gabi. Hindi katakataka na nang hawakan niya ang mukha ni Lilibeth kagabi, nalaman niyang medyo kakaiba ito sa karaniwan. Tinampal pala siya ng babaeng ito. Sumakit ang puso niya dahil namumula ang mga mata ni Lilibeth at nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Siya ay labis na napinsala. Humuso ang tindera na si Holly. Teka, anong sabi mo? Asawa mo yan. Wala akong pakialam kung ano ang relasyon mo sa kanya. Kahapon, pumunta siya upang tingnan ang kotse, ngunit ayaw niyang magbayad ng deposito. Sa huli, gusto pa rin niya akong suntukin. Hindi ba dapat bugbugin ang ganyang babae? Pagpasok pa lang ni Holly ay nakita niya si Lilibeth na nakaupo sa loob ng sasakyan tulad noon. Naiinis talaga siya. Naikuyom ni Mark ang kanyang mga kamao. Bakit may tatamaan si Lilibeth? Nandito lang siya para tignan ang sasakyan at hinding-hindi magbubuhat ng kamay si Lilibeth sa iba. Sarcastic ang babaeng ito at ang ibig sabihin ay halatang binubuli niya si Lilibeth. Honey, anong nangyayari? Dahan-dahang hinawakan ni Mark ang kamay ni Lilibeth at nakitang lumuluha ito. Nang makita ang kanyang agrabyado na hitsura, inabot ni Mark ang kanyang kamay upang panasan ang kanyang mga luha. Natahimik si Lilibeth habang mas lalong pamatak ang luha. Hindi niya napigil ang umiyak. Nag-aalalang sabi ni Mark, okay lang, pwede mo namang sabihin sa akin. Umihikbi si Lilibeth at bumungad sa kanya ang sakit na kanina pa niya pinipigilan. Mark, dumaan ako para tingnan ang sasakyan kahapon. Nung aalis na ako, may nakita ako sa damit niya, kaya tinulungan ko siyang maghubad. Pero sabi niya sinaktan ko daw siya kaya. Habang nagsasalita siya, hindi na nakapagpatuloy si Lilibeth. Pumutok ang galit sa ugat ni Mark. Marahan niya itong niyakap at tinapot sa balikat para ay comfort ito, ayos lang. Ayos lang. Honey, let's go. I don't want to stay here anymore. Sabi ni Lilibeth. Pinunasan niya ang mga luha niya at naramdaman niyang nawala ang composure niya sa harap ni Mark ngayon. Ayaw niyang makita siya ni Mark na umiiyak. Pero hindi niya mapigilan. Ito. Hindi niya talaga kaya. Wala siyang ginawang masama kahapon. Hindi man lang niya ito ginalaw at sinampal ng walang dahilan ang babaeng ito. Kung hindi lang siya nalampasan kahapon ay nanlaban na si Lilibeth. Oo, pero, sabi ni Mark. Anong iniiyakan mo? Lumapit ang tindera na si Holly at ngumisi, napakabongga mo. Kinamumuhian ko ang mga katulad mo. Napakabisyo mo sa harap ng iba at napakaselan sa harap ng mga lalaki. Sino ang sinusubukan mong kumbensihin? Napatingin si Mark sa kanya. Ayaw niya talagang manakit ng babae pero how dare she bully his wife? Itinaas ni Mark ang kamay niya at sinampal si Holly. Napasigaw ang tindera at bumagsak sa lupa. Hinawakan niya ang pisngi niyang namumula at namamaga at laking gulat niya. Tinamaan siya. Ang malinaw na tunog ay natigilan sa lahat ng iba pang mga tindero sa tindahan ng Mercedes. Mark, buntis siya. Nagulat si Lilibeth pero lumapit na si Mark kay Holly na nasa lupa. How dare you hit my wife? Tigaw ni Mark. Galit na tumakbo ang manager. Tinulyapan siya ni Mark, hinawakan ang upuan sa tabi niya at ibinato sa kanya. Hindi inaasahan ng manager na ganoon kabangga si Mark. Napasigaw siya sa sakit nang hindi niya naiwasan ang upuan at bumagsak sa lupa. Hindi nagpatinag si Mark nang muling humawak sa upuan at naglakad patungo sa manager. Hinampis niya ng malakas ang upuan sa manager. Tigaw ng manager. Ang upuan na ito ay gawa sa bakal at hindi makalaban ng manager ang lakas ni Mark. Pagkatayo niya ay muli siyang hinampis ni Mark sa lupa. Hindi niya napigil ang mapasigaw. Makalipas ang ilang beses, nagsimulang dumyugo ang kanyang ulo. Paano mo sinaktan ang asawa ko? Bumangon ang tindera. Sumulyap si Mark sa kanya at itinaas ang kamay para sampal. Muling bumagsak sa lupa ang tindera. Namumula at namamaga ang mukha niya. Hindi niya inaasahan na maglalakas loob na sampilan siya ni Mark. Lumapit si Mark. Mabilis na tumayo ang tindera at sinabing, ano ba? Buntis ako. How dare you hit me? Hindi umimik si Mark at sinampal ulit ang babae. Napasigaw ang tindera sa lupa.
Kinilabutan siya dahil nakita niyang hindi huminto doon si Mark. Napasquat siya at hinawakan siya sa buhok niya. Napasigaw ang tindera at pinagpatuloy siya ni Mark ng paulit-ulit. Para ito sa asawa ko. How dare you hit her? Paano kung buntis ka? That doesn't give you the right to hit other people. Malamig na sabi ni Mark bago siya muling sinampal. Patuloy na nagmamakaawa ang tindera, huwag mo akong patulan, mangyaring huwag mo akong patulan. Nagkaroon ng pin drop na katahimikan sa tindahan ng Mercedes-Benz. Tinong mag-aakala na nasa kanya si Mark na patulan ang ibang tao ng ganoon. Tuluyan nang natigilan si Lilibeth. Sobrang lakas ng kabog ng kanyang puso nang maalala niya ang unang pagkakataon na nakilala niya si Mark sa Central City. Ang swerte ni Lilibeth sa pagkakaroon ng asawang katulad ni Nim. Biglang napansin ni Lilibeth ang pagtayo ng manager mula sa lupa. Dumudugo ang ulo niya nang hawakan niya ang upuan at ihampes na sana ito sa ulo ni Mark. Napasigaw si Lilibeth sa alarma, Mark, mag-ingat ka. Tiguradong masusugatan ng husto si Mark kapag nataman siya ng upuan. Mabilis na tumakbo si Lilibeth at sinubukang pigilan ng manager. Bilang tugon sa pag-atake, ikiling ni Mark ang kanyang ulo. Dumalo siya sa isang aralin ng pagsasanay sa pagtatanggol sa sarili. Bagamat wala siyang tunay na karanasan sa pakikipaglaban, alam niya kung paano haharapin ang ganitong uri ng mga tao. Tumayo na lang siya at sinuntok ang lalaki. Isang malakas na sigaw ang narinig. Bumagsak sa lupa ang upuan sa kamay ng manager habang nakakuyom ang tiyan. Ang suntok ay muntik na siyang ma-blackout. Nagulat si Mark sa kanyang sarili. Kailangan niyang magsimulang magsanay ng mas madalas. Tinampal siya ni Mark sa ulo. Tiguradong nataman din niya si Lilibeth kahapon. Dahil mali si Lilibeth, kinailangan ni Mark na ipaalam sa iba ang kahihinatnan ng pambubugbog sa kanyang asawa. Nasa bingit ng kamatayan ang lalaki ngunit sinipa siya ni Mark gamit ang kanyang paa. Dinuraan niya ito, bumangon ka na, gusto kong humingi ka ng tawad sa asawa ko. Chitty, galit na galit ang manager. Itinaas ni Mark ang paa at muling sinipa sa tiyan. Napasigaw ang manager sa sakit. Tigil-tigil. Gagawin ko ito, the manager screeched. Hinawakan ni Mark ang damit niya at kinaladkad papunta kay Lilibeth. Nakaramdam ng hiya ang manager, ngunit itinaas ni Mark ang kanyang kamay at sinampal siya. Lumuhad ang manager at humingi ng paumanhin kay Lilibeth, I'm sorry, I'm really sorry. Natigilan si Lilibeth. Tumingin siya kay Mark at sinabing, Mark, sampelan mo siya. Tinampal ulit ni Mark ang manager at napaungol siya sa lupa. Lumapit si Mark sa tindera, hinawakan ang buhok at kinaladkad din. Umiyak siya. Buntis ako, buntis ako. Binigyan siya ni Mark ng isa pang sampal sa mukha. Hindi naman magiging problema ang sampal sa isang tulad niya. Lumuhod ka, malamig na sabi ni Mark. Nagpumiglas ang tindera at pinandilatan siya ni Mark, kung hindi. Sige, luluhod ako, luluhod ako. Siya ay yumuko kay Lilibeth at humingi ng tawad. Napatingin si Lilibeth sa kanya at napakagatlabi. Sumigaw si Mark, ngayon, umalis ka na sa paningin ko. Mabilis na sumuray-suray ang tindera sa isang tabi. Tinitigan siya ng manager na may hinanakit at inilabas ang kanyang walkie-talkie, lahat, dalhin mo ang iyong asterisk SS sa tindahan ng Mercedes-Benz, ngayon na. May isang tao na kukuha sa akin. Hindi nagtagal, nasagasaan ng mahigit 100 tindero. Nang makitang magulo ang manager nila ay natigilan din sila. Gusto ko siyang bugbugin. Humisi ang manager. Paano kung mayroon kang ilang kasanayan sa pakikipaglaban? Nahijitin ka na. Bugbugin mo siya, ngayon lang niya ako sinaktan, diners on me basta matalo mo siya. Tigaw ni Holly. Galit na galit siya. Hindi pa siya nakakaranas ng ganitong kahihiyan at nabugbog ng ganito ng isang lalaki. Pinalibutan ng mga tindero na ito sina Mark at Lilibeth. Hinawakan ni Lilibeth ang kamay ni Mark at sinabing, Mark. Huwag kang matakot, mahinahong sabi ni Mark. Nang pumunta siya sa boxing house, sinabi sa kanya ni Draco Logan na kapag napapaligiran siya ng maraming tao, kailangan niyang gumawa ng halimbawa ng isang tao. Kung kaya niyang talunin ang isang tao hanggang sa malapit na sila sa kamatayan, ang iba ay atras dahil sa takot. Ito ay mas applicable ngayon dahil ang mga taong ito ay mga wimp lang. Kapag nakita nila ang madugong eksena, matatakot sila. Hindi natakot si Lilibeth at mas nag-alala para kay Mark. Madi-distress siya kapag nakita niyang binugbog si Mark.
Kung tutuusin, si Mark ang kanyang asawa na kilala niya mula pa noong siya ay maliit. How dare you beat our manager? Tinusubukan mo bang maghukay ng sarili mong libingan? Oh, naalala ko ang babaeng ito. Siya ang bitik kahapon. Tabay nating talunin siya. Mahigit 100 mga tindero ang handang salakayin si Mark. Ngunit sa oras na ito, isang malakas na boses ang biglang umalingaw-ngaw sa tindahan. Ano ang ginagawa ninyong lahat? Huminto ang lahat at tumingin sa labas, nakita ko lang ang isang lalaking naglalakad. Ang lalaki ay ang manager ng tindahan ng Mercedes-Benz. Ang mga tauhan ng tindahan ay nawala ang kulay sa kanilang mga mukha nang makita siya. Ang kanilang manager ay mukhang sobrang asar at malapit nang sumabog sa galit anumang oras ngayon. Lumapit siya at sinabing, itigil mo na ito. Kung sino ang patuloy na lalaban ay kailangang pasanin ang kahihinatnan. Sumimangot ang manager ng Volkswagen, lumapit at sinabing, Manager Wilson, ngayon. Nagtaas ng kamay si Manager Wilson ng Mercedes-Benz store at sinampal siya. Sumigaw ang manager at bumagsak sa lupa. Nagulat siya, at ang ibang staff ay natulala rin hanggang sa kanilang kaibuturan. Ano ang nangyari? Bakit siya sinaktan ni Manager Wilson? Kabanata 177. Manager Wilson, anong ginagawa mo? Galit na bumangon ang manager sa lupa, at ang ibang mga tindero na kararating lang ay natulala rin. Karaniwang nagkakasundo silang dalawa, kaya naman bakit bigla na lang siyang sasampalin ni Manager Wilson? Malamig ang ekspresyon ni Manager Wilson, anong ginagawa ko? Gumagawa ka ng gulo sa tindahan ko. Sa tingin mo ba tama ang ginawa mo? Ang pangit ng mukha ng manager. Tunay nga, galing siya sa katabing tindahan. Talagang labag sa mga patakaran ang gumawa ng gulo dito. Hindi ni kaimik ang 10 o higit pang mga tinderon makita nilang pinagalitan ang kanilang manager. Nagkatinginan sila at napatigil sa kanilang paglalakad. Manager Wilson. Kasalanan ko ito. Pero siya, sa kalagitnaan ng kanyang mga salita, nakita ng manager si Manager Wilson na biglang lumapit kay Mark na nakangiti at magalang na sinabing, sorry to cause you trouble. We apologize for that. Ano ba? Kotse gusto mo. Pakilala ko sa'yo. Ano? Nagulat si manager. Bakit ang galang niya sa batang ito? Nagulat ang lahat ng tindero sa tindahan ng Mercedes-Benz. Alam nila na ang kanilang manager ay bihirang magpakilala ng mga sasakyan sa mga bisita ng personal. Paano ito mangyayari ng biglaan? Sino ang binata na ito? Nagulat si Mark dahil parang hindi siya nito kilala. Lalong nabigla si Lilibeth. Sir, this way please. Magalang nang umiti si Manager Wilson. Tumango si Mark, honey, tingnan natin ulit yung kotse na nakita natin kanina, okay. Kinagat ni Lilibeth ang kanyang labi at sinabing, pero, sobrang mahal. Ayaw niya talagang bumili si Mark ng ganoon kamahal na sasakyan. Nagplano siyang bumili ng kotse na nagkakahalaga ng 70 o 80,000 dolyar. Hanggat kaya niyang magmaneho, sapat na. Regalo ito ng kanyang asawa. Ngumiti si Manager Wilson at sinabing, huwag kang mag-alala, miss. Ikinalulungkot ko na naging sanhi ako ng gulo ngayon. Kaya nga, bibigyan ka namin ng diskwento para sa anumang kotse na gusto mo. Ano sa palagay mo? Ano? Natigilan ng mga staff ng tindahan ng Mercedes-Benz. Dumilim ang mukha ng manager at ngumisi, discount. Hindi niya kayang bayaran kahit may discount. Galit na sabi ni Holly, na binugbog, oo, hindi niya kayang bumili ng isang normal na kotse, kaya paano niya kayang bumili ng Benz? Tiningnan sila ni Manager Wilson at sinabing, shut up. Ikaw. Nagalit ang manager. Sabi ni Mark, honey, it's not bad. Why not we settle with the car we saw? Napakagatlabi si Lilibeth. Nakita niya na sinadya talaga ito ni Mark at naantig siya nito. Nangako siya na may bibilhin siya kapag mayaman siya balang araw. Well, kung sasabihin mo. Mahinang sabi ni Lilibeth na sobrang sarap sa puso. Humiti si Mark at hinaila si Lilibeth papunta sa Mercedes-Benz. Tinanong niya kung magkano ang halaga nito at sinabi ni Manager Wilson na ibebenta niya ito sa kanila ng 230,000 dolyares. Ang mukha ng manager ay kasing dilim ng kulog. Kamurang halaga, hindi ba siya natatakot na matanggal sa trabaho ng amo? Tinimangutan siya ng tindera. She muttered, kakayanin pa ba niya? Magandang deal iyon. Medyo nasiyahan si Mark,
Then, we'll take this one. Oo. Tumanggo si Lilibet na bahagyang naabala sa presyo ng sasakyan. Hiniling ni Mark kay Lilibet na maghintay sandali para matawagan niya ang kanyang ina, ngunit kasabay nito, tinawag siya ni Yolanda Lane. Naglakad si Mark sa gilid at may pagdududa na sinagot ang telepono. Tinabi sa kanya ni Yolanda na may dumating na direktor sa venue ng pelikula. Nagulat si Mark. Napakahusay ni Direk Yannick. Hindi ba't ilang araw na lang ay maaari na silang magsimulang mag-film? Okay, by the way, may pera ka ba? Sabi ni Mark. Yolanda Markled, of course. May nakalaan na pondo sa plaza. Kailangan mo ba? Great. Can you transfer me $300,000? Sabi ni Mark. Mabuti pang bumili siya para kay Lilibet. Tutal nagduda pa rin ang nanay niya. Sige, sabi ni Yolanda. Pinaba ni Mark ang telepono. Wala pang isang minuto, nakatanggap siya ng mensahe mula sa bangko. Nakangiti siyang naglakad at inilabas ang card niya. Eto ang card ko. May ready stock ka ba para dito? Oo, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Ngumiti si Manager Wilson, tinanggap niya ang card at pinuntahan ang mga formalidad. Kinabahan si Lilibet. Plano ba ni Mark na bilhin ito ngayon? Napakabilis, seryoso ba siyang nagkarga ng pera? Wala pang 5 minuto, lumapit si Manager Wilson at magalang na ngumiti, please hold on. I've already asked someone to drive the car over. Sige, sabi ni Mark at tinanggap ang card. Napatulala ang manager at si Holly. Pinili ba talaga nila? Paano ito naging posible? Nagulat din ang ibang tindero sa tindahan. Pinili niya ito ng walang pag-aalinlangan. Nagkaroon ng patay na katahimikan sa kwarto. Pagkaraan ng 10 minuto, ngumiti si Manager Wilson at sinabing, okay, please follow me. Tumango si Mark at sinabing, honey, let's go check out your new car. Nag-alinlangan si Lilibet at sinabing, sige. Kinakabahan siya pero inaabangan din niya ito. Sumunod silang dalawa kay Manager Wilson para kunin ang sasakyan. Ang buong proseso ay tumagal ng halos 20 minuto. Natigilan ang lahat ng mga tindero. Mahal, binili ba talaga nila ang kotse? Nabigla si Holly. Paano ito magiging posible? Paano ang isang taong nagmaneho ng isang lumang Buick dito ay kayang bumili ng Mercedes-Benz ng walang anumang installment? Nagulat si manager. Maya-maya, nakita niya si Manager Wilson na papalapit na sumigaw sa mga tauhan niya, ano pa ang ginagawa niyo dito? Magtrabaho na kayo. Agad na naghiwa-hiwalay ang mga tauhan sa tindahan at bumalik din ang mga tindero ng katabing tindahan. Manager Wilson, anong nangyayari? Bakit mo siya binigyan ng ganoon kalaking discount? Lumapit ang manager at nagtanong, kasunod si Holly. Nagulat siya dahil kahit ang mga tauhan nila ay hindi nasiyahan sa ganoong kalaking bawas sa presyo. Napakasimple. Hindi ordinaryong tao ang lalaking iyon. Dahan-dahang sabi ni Manager Wilson. Umunat ang noo ng manager, not ordinary. Are you kidding me? He drive a Buick. What do you mean? Mamulong si Holly, eksakto. Gusto ng babaeng iyon na bilhin ng $80,000 na kotse kahapon at siya. Kung alam mong nakabili siya ng Porsche 911 in cash, iisipin mo pa ba na hindi niya kayang bumili ng Mercedes? Iminungkahi ng isang lalaki na kakapasok lang sa tindahan. Siya ang manager na hinarap ni Mark noong binili niya ang Porsche noong panahong iyon. Nakipag-chat lang siya kay Manager Wilson at nagkataon na nakita niya si Mark, kaya sinabi niya ito kay Manager Wilson. Pagkatapos ng lahat, nag-iwan si Mark ng malalim na impresyon sa kanya. Ano? Bumili ng Porsche ang lalaking iyon. Parehong ang manager at si Holly ay labis na nabigla sa kanilang kaibuturan. Kilala nila ang manager. Dahil sa sinabi niya, ibig sabihin nakabili na talaga ng Porsche ang binata. Nagbayad siya para sa isang kotse na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar sa cash. Tinabi ng manager ng Porsche, tama, at nagdala pa siya ng isang nangungunang serye ng BMW 7. Sa tingin mo ba hindi niya kayang bumili ng Mercedes? Namutla ang mukha ng manager, at mas natulala ang tindera. Now you know. Kanina lang nasa napakadelikadong sitwasyon kayong dalawa. Ang isang tawag sa telepono ng isang katulad niya ay maaaring maglaho sa inyong dalawa ng magdamag, sabi ni Manager Wilson. Nanginginig sila at napaupo sa lupa.
Ang mga maaaring gumastos ng $8 milyong upang bumili ng kotse ay mula sa isang mayaman at makapangyarihang background. Sila ay mga tao na hindi nila ma-provoke. Nanginginig sa panghihinayang ang tindera, maghahanap ba siya ng haharap sa akin? Pero buntis ako. Si Mark ang nagmaneho sa Buick ni Mel Demain at sumunod sa likod ng bagong kotse ni Lilibet. Ang Mercedes ay isang magandang deal at nagustuhan ito ni Lilibet. Sa Mercedes-Benz, maayos na nagmamaneho ng sasakyan si Lilibet. Hinawakan niya ang manibela at huminga ng malalim. Ang ganitong pakiramdam ay hindi maipaliwanag. Hindi talaga siya makapaniwala na binili talaga siya ni Mark ng ganoon kamahal na sasakyan. Talagang nagustuhan niya ang kotse. Inihatid niya ito sa plaza at pinarada ito ng maayos. Ipinarada ni Mark ang sasakyan sa tabi niya at lumabas silang dalawa sa sasakyan. Matamis na sabi ni Lilibet, "Mark, salamat." Ngumiti si Mark. Ang kaligayahan ni Lilibet ang pinakamahalaga sa kanya. Handa siyang gumastos ng kahit anong halaga basta ito ang magpapasaya sa kanya. Napaawang ang labi ni Lilibet at naramdaman niyang may dapat siyang gawin dahil napakaraming pera ang ginastos ni Mark ngayon. Nahihiya at kinakabahan si Lilibet habang iniisip ang sarili, should I kiss him? Mark. Lumapit si Lilibet at ginawaran ng halik ang pisngi ni Mark. Natigilan siya. Siya ba? Isang sasakyan kapalit ng halik ng kanyang asawa. Talagang sulit ito. Hindi na napigilan ni Mark at tumugon sa pamamagitan ng paghalik sa kanya pabalik. Kasing pula ng kamatis ang mukha ni Lilibet. Iyon ang kanyang unang halik at ibinigay niya ito sa kanyang asawa. Nakahinga siya ng maluwag at tinulak si Mark. Mark, may darating. Namatay bigla ang excitement ni Mark. Totoo, may darating. Kinailangan nilang huminto. Ipinalam sa kanya ni Mark na papunta siya sa kanyang boxing training at tumango si Lilibet. Tapos, pumasok na siya sa kotse. Bago umalis, nagtanong si Lilibet, "Mark, uuwi ka ba ngayong gabi?" Humiga siya sa yakap ni Mark kagabi at mahimbing na nakatulog. Oo, ngumiti si Mark at umalis na. Pinanood ni Lilibet si Mark na nagmamaneho palabas ng parking lot. Hinawakan niya ang kanyang labi at nahihiyang bumulong, "I love you, Mark." Kabanata 178. Aalis na sana si Lilibet, may nakita siyang kotseng pumapasok. Kotse iyon ni Mel Demain. Anong ginagawa niya dito? Napabuntong hininga si Lilibet dahil nahulaan niya kung bakit siya nandito. Nag-alinlangan din si Melda. Nagulat siya nang mabangga niya si Lilibet sa parking lot dahil nandito lang siya para tingnan ang renovation ng bago niyang tindahan. Gusto niyang buksan ang tindahan sa lalong madaling panahon dahil nakikita niyang unti-unting lumalakas ang daloy ng Paana Plaza. Nagulat siya nang makitang nakatayo si Lilibet sa tabi ng isang bagong-bagong Mercedes-Benz. Iyon ba ang bago niyang sasakyan? Binili ba niya ito ng mag-isa? O binili ba ito ni Mark para sa kanya? Pinart niya ang kotse niya at lumabas. Pagkatapos, lumapit siya kay Lilibet at binati ito, "Hello." "Hello," sagot ni Lilibet. Natahimik ang dalawang babae doon. Nasa dilema si Lilibet. Gusto niyang ipaalala kay Melde na asawa niya si Mark at layuan niya ito. Pero, hindi naglakas loob si Lilibet na sabihin ito sa kanya. Hindi rin alam ni Melda ang sasabihin. Nainggit lang siya dahil loyal si Mark kay Lilibet. Tinubukan ni Melde na magsalita, "Mukhang maganda ang kotseng ito. Bago ba ito?" "Oo, binilhan ako ni Mark," sabi ni Lilibet. "Congratulations," sabi ni Melda. Mahinang tanong ni Lilibet, "Anong ginagawa mo dito?" "Oh, Mark found a shop for my new restaurant. Lumapit ako para tingnan ang progress ng renovation," sabi ni Melda. Nagulat si Lilibet. Alam niyang nagtatrabaho pa rin si Mark ng part-time sa plaza na ito, kaya sinabi na lang niya, "Congratulations to you too." "Salamat. Nga pala, kilala mo ba kung sino ang may-ari nitong plaza?" Biglang tanong ni Melda. Umiling si Lilibet dahil hindi niya alam. Kahit na alam niya kung sino iyon, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong makilala ang may-ari. Alam ni Melda sa gesture ni Lilibet na hindi pa sinasabi ni Mark sa kanya. "Nakita mo na ang may-ari noon, hindi ba?" tanong ni Lilibet. "Oo, hindi itinanggi ni Melda." "Pwede mo bang ipakilala sa akin ang may-ari?" sabi ni Lilibet. Ang tanging dahilan kung bakit siya nakapagbukas ng bagong tindahan sa plaza na ito ay dahil sa baller. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya kumukuha ng pera sa kanya.
Hindi ba niya gustong ibalik ang $500,000? Hindi mapalagay si Lilibeth. Kailangan niyang ibalik ang pera sa baller at malamang nakilala siya ng may-ari ng plaza. Iyon din ang dahilan kung bakit siya nanghiram ng pera sa isang loan shark. Well, I think it's better for you to meet him on your own. Hindi sasabihin ni Melde sa kanya na si Mark ang may-ari ng plaza. Natahimik si Lilibeth at napabuntong hininga, "Who the hell are you, baller?" Sandaling natahimik ang dalawang babae. Pagkatapos, kanya-kanyang tinungo ang plaza. Dumating si Mark sa gym upang matuto ng boxing at sa kanyang laban kahapon sa ilalim ng kanyang sinturon, determinado siyang magtrabaho ng higit pa. Kailangan niyang pagbutihin para maprotektahan niya si Lilibeth. Si Draco Logan ay personal na nagsanay kay Mark at nagturo sa kanya ng ilang mga diskarte sa pagsuntok. Sabik na sabik din si Mark na matuto pa. Sabi ni Draco, "Magsikap ka para matuto. Kapag napag-aralan mo na ang mga diskarting ito, magagawa mong labanan ng sinuman, maging ang iyong ina." Nagulat si Mark. Napakalakas ni Draco Logan, ngunit sinabi ba niya na mahalaga para sa kanya na matuto ng boxing para lamang makakuha siya ng makapangyarihang mga diskarte mula sa kanyang ina? She continued, "Sa totoo lang, walang kapantay ang husay ng nanay mo sa pakikipaglaban. Kapag natuto ka lang sa kanya, maaari kang maging pinakamalakas." Sa paningin niya, hindi na ako kundi isang piyoni na langgam. Nagulat si Mark. Paano naging napakalakas ng kanyang ina? Naalala niyang napakaamo ng kanyang ina na walang kalyo sa mga kamay. Nagulat talaga si Mark. Gusto ni Mark na maging pinakamalakas na tao. Kaya kailangan niyang magkaroon ng matibay na pundasyon para sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban bago matutunan kung paano lumaban mula sa kanyang ina. Noon lamang siya maaaring magpatuloy na mabuhay sa malupit at tusong mundo ng negosyo. Walang masyadong diskarte sa pagsuntok sa boxing. Gayunpaman, dahil mayroon kang talento ng iyong ina, mabilis mong makukuha ang mga ito. Maghintay lamang na sanayin ka ng iyong ina ng personal at dalhin ka sa mga lugar tulad ng kinatatakutang Golden Triangle at Amazon Forest. Doon magsisimula ang tunay na pagsubok sa buhay at kamatayan. Nagliwanag ang mga mata ni Draco Logan. Na para bang sinuwerte siyang pumunta sa Golden Triangle at sa kagubatan ng Amazon kasama si Karen Lee. Inaabangan din ito ni Mark. Lalo siyang nagsumikap at pinilit ang sarili na magsanay ng husto. Pagsapit ng alas 7, pagod at hingal na hingal si Mark. Wala na siyang lakas sa katawan. Kinaladkad niya ang pagod niyang katawan papasok ng sasakyan at tinawagan si Lilibeth para itanong kung nasaan na siya. Sabi ni Lilibeth nasa plaza siya. Nais ni Mark na lumabas kasama si Lilibeth upang kumain at pagkatapos ay umuwi. Ito ang buhay may asawa na gusto niya. Nagmaneho siya papuntang plaza, ngunit nang bababa na siya ng sasakyan ay bilang tumunog ang kanyang cellphone. Ito ay mula kay Charlotte Yates. Tinanong niya si Mark kung kailan niya kukunin ang kanyang BMW. Sa wakas ay naayos na ang sasakyan ni Mark. Naisip ni Mark na ayos lang na pumunta bukas, ngunit sinabi sa kanya ni Charlotte na maaari niyang ipadala ito sa kanya dahil siya ang nagmaneho nito dati. Umiling si Mark at sinabing mas mabuting pumunta doon ng personal kinabukasan. Pagkasabi niya noon ay lumabas na siya ng kotse niya. Sumakay si Mark sa elevator, ngunit bumukas ang mga pinto sa unang palapag at pumasok si Sarah Lynn. Nang makita niya si Mark ay agad niyang iniyuko ang kanyang ulo. May utang pa siyang $10,000 kay Mark. Hahanapin sana niya si Yolanda para sa isang bagay, ngunit hindi niya inaasahan na makakabangga niya ito. Ayaw siyang kausapin ni Mark. "Mark, ibabalik ko sa'yo ang pera. Don't worry." Nag-aalala si Sarah. Natakot siya na i-blackmail siya ni Mark gamit ang mga hubad niyang litrato. Ayaw niyang sumikat sa maling dahilan. Nang bumukas ang pinto ng elevator, walang sabing lumabas si Mark. Ayaw niyang guluhin siya ng maliit na halagang iyon. Maaari niyang ibalik iyon sa kanya anumang oras dahil wala naman siyang pakialam. Kung mabaygo ang lahat, mayroon pa rin siyang mga larawan sa kanyang mobile phone. Medyo nagalit si Sarah sa inaste ni Mark. Napabuntong hininga na lumabas si Sarah at hinanap si Yolanda. Gayunpaman, nakita niya sina Mark at Lilibeth na naglalakad pababa. Naguguluhan si Sarah. Hindi niya alam kung ano ang nagustuhan ni Teacher Poland kay Mark. She rolled her eyes at bigla siyang may naisip.
Seryosong tanong ni Lilibeth, Mark, may number ka ba ng may-ari ng plaza? Pwede mo ba akong ibigay? Natigilan si Mark. Mark, kailangan kong hanapin ang boss mo. Sabi ni Lilibeth. Nag-message lang siya kay Baller pero wala siyang natanggap na reply mula rito. Nag-aalala siya na baka may nangyari sa kanya. Bakit kailangan mo siyang hanapin? Pilit na ngumiti si Mark. Sabi ni Lilibeth, Mark, promise me na hindi ka magagalit kung sasabihin ko sa'yo. Pangako hindi ko gagawin, paniniguro ni Mark sa kanya. The only reason I can continue to open a shop here is because of my WeChat friend. He helped me talk to the plaza owner so I can renew my contract with him. However, I've been trying to contact him but there has been no reply for him at all. Gusto ko siyang hanapin. Hindi sinabi ni Lilibeth kay Mark na may utang siya sa Baller. Pakiramdam ni Mark ay walang magawa. Gusto niyang sabihin kay Lilibeth na siya ang Baller. Sa katunayan, ang mga mensahe na natanggap niya mula kay Lilibeth ay tungkol sa inilipat na pera. Gayunpaman, hindi madali para sa kanya na kumuha ng $500,000 ngayon kaya paano niya matatanggap ang pera. Isa pa, may nararamdaman si Lilibeth sa kanya ngayon kaya hindi na dapat magpakita ang Baller. Tiyak na maraming problema kung nangyari ito kaya hindi dapat malaman ni Lilibeth ang tungkol sa bagay na ito. Iyon ang mga ideyang tumatakbo sa kanyang isipan. Nagkibit-balikat lang si Mark at inosenteng sinabi, I'm sorry, pero hindi ko talaga alam. Napabuntong hininga si Lilibeth at sinabing, oh well, Mark, uwi na tayo. Nabigo siya. Kailangan niyang ibalik ang pera sa Baller, ngunit hindi siya pinapansin nito. Kung gayon, paano niya ibabalik ang pera sa kanya? Paano siya dapat magpasalamat sa kanya? Kung tutusin, malaki ang naitulong ng Baller sa kanya. Tinapon ni Lilibeth ang kanyang mga templo habang iniisip, sino ka ba, Baller? Nakahinga ng maluwag si Mark. Mabilis siyang nag-isip ng ibang bagay para lumiwanag ang kanyang kalooban. Mabuti pa sigurong bumalik siya sa sasakyan ni Lilibeth ngayon dahil mas komportableng umupo sa bagong sasakyan. Namula si Lilibeth, Mark, bakit hindi ka magmaneho? Ngumiti si Mark at naupo sa tabi niya nang walang sabi-sabi. Bumilis ang tibok ng puso ni Lilibeth. Sumakay siya sa kotse at bumalik kasama si Mark. Sa hapon, iniisip niya sa sarili na iaalay niya ang sarili kay Mark ngayong gabi. Kung gusto ito ni Mark, maaari na lang niyang puntahan ito. Pero hahawakan kaya siya ni Mark ngayong gabi? Bahagyang kinabahan si Lilibeth. Maya-maya, nakauwi na sila. Masyadong pagod si Mark, kaya naligo na siya. Hindi mapakali na umupo si Lilibeth sa sofa. To be honest, sobrang kinabahan siya. Kung tutusin, sila ay mag-asawa at dapat ay matagal na itong ginawa. Kung hindi, hahanapin ni Mark si Melda kung siya ay pinigilan. Hindi yun maganda. Gayunpaman, habang hinihintay niya si Mark, nakita niya ang mobile phone nito sa sopa. Hindi sinasadya ni Lilibeth na sirain ang kanyang privacy. Wala na siyang ibang gustong makita pero gusto lang niyang idagdag ang WeChat ni Mark para makapag-chat pa sila. Pero sa pagkakataong ito, biglang nag-vibrate ang mobile phone ni Mark nang may pumasok na chat message. Subconsciously nilinggan ito ni Lilibeth at natigilan dahil kay Sarah iyon. Nagulat si Lilibeth. Last time, sinabi ni Sarah na wala siyang WeChat account ni Mark. Nag-aalinlangan siyang tumingin sa mensaheng ipinadala ni Sarah. Sabi nito, Mark, ibabalik ko agad sa iyo ang pera na may interest. Halika sa aking tindahan para hanapin ako. May gusto akong ipakita sa iyo. Kabanata 179. Matapos makita ni Lilibeth ang mensahe sa screen ng mobile phone ni Mark, nagulat siya at medyo nadismaya. Hindi siya masaya na si Sarah ang may WeChat ngunit hindi siya. Hindi itinuloy ni Lilibeth ang tingin dito, pero kakaiba ang kanyang naramdaman. Kailan pa nagkautang si Sarah kay Mark? At bakit niya hiniling si Mark na pumunta sa kanyang tindahan? Umiling siya. Habang iniisip niya iyon, mas lalong kumirat ang puso niya. Ayaw na niyang isipin pa. Maya-maya, lumabas si Mark mula sa shower at namula si Lilibeth. Sandal ang katawan ni Mark mula sa pagsasanay sa boxing. Kinakabahan at nahihiya si Lilibeth na nakatingin lang dito. Naisip niya, bakit ako kabahan sa harap ng aking asawa? Nang lumakad siya, ang tanging naramdaman ni Mark ay ang matinding sakit. Nakakapagod talaga ang boxing.
Gayunpaman, nasasabik siya sa pag-iisip na sa wakas ay makakalaban niya ang kanyang ina. Sa wakas ay natulad na rin siya kay Bettina na kayang lumaban ng higit sa 10 tao sa isang pagkakataon. Mahal, matutulog na ako. Humiga si Mark sa sopa. Sa sobrang pagod niya ay mabilis siyang nakatulog. Ganyan ka na baka pagod. Magpahinga ka ng mabuti. Napangiti si Lilibeth. Inabot niya ang kuwat kay Mark at saka naligo. Pagkalabas niya ng shower, nag-alinlangan siya. Gusto niyang bumalik sa silid, ngunit nang maisipan niyang matulog sa tabi ni Mark kagabi, lalo siyang napatahimik. Kumapang siya at umupo sa tabi ni Mark. Pagtingin sa gwapo nitong mukha, namula si Lilibeth at yumuko para halikan siya. Siya ay nahihiya. Na-in-love kaya siya sa kanya. Magandang gabi, Mark. Sumandal si Lilibeth kay Mark at pumikit, naramdaman ang sarap sa kanyang puso. Pinuksan ni Mark ang kanyang mga mata sa umaga at nakita niya si Lilibeth na talagang natutulog sa kanyang mga bisig. Humiti siya. Nakasuot ng pijama si Lilibeth at bahagyang nakatago ang kanyang figure. Siya ay napakarilag, lalo na ang kanyang mukha na maislan at patas. Ang kanyang balat ay perpekto. Ang ganda talaga ng asawa niya. Pinuksan ni Lilibeth ang kanyang mga mata at nakita si Mark na diretsyong nakatingin sa kanya. Namumula ang mukha niya na parang mansanas. Mabilis na tumibok ang puso niya at nanigas ang katawan niya. Good morning Mark, magluluto ako ng almusal. Sabi ni Lilibeth at tumayo mula sa pagkakayakap ni Mark. Gayunpaman, niyakap lang siya ni Mark at hindi siya binitawan. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Lilibeth. Tumigil siya sa pagpupumiglas at hinayaang hawakan siya ni Mark saglit. Mabilis na kumalma ang puso niya. Naisip niya, ano ang dapat kabahan? Asawa ko siya. Idiniin niya ang mukha sa dibdib ni Mark at pinakinggan ang tibok ng puso nito. Napakagaan ang pakiramdam niya at sinabing, Mark, nakatulog ako ng mahimbing kagabi. Talagang mahimbing ang tulog niya. Kahit na ang sopa ay hindi kasing comfortable ng kama, gusto lang niyang matulog kasama siya. Marahil ay nakasanayan na rin niya ito mula noong bata pa siya ay nakasama niya ito. Kung hindi sila natutulog sa iisang kwarto, parang walang laman ang puso niya. Ako rin, sagot ni Mark. Sobrang pagod kagabi. Kagabi, parang may malambot na bagay na dumidikit sa kanya na parang may hawak na unan. Well, I'm going to make breakfast. Sabay tayong pumunta sa plaza. Sabi ni Lilibeth. Oras na, kaya kailangan niyang pumunta sa kumpanya. Tumango si Mark at nag-aatubili na binitawan siya. Siyempre, nang kumalas siya sa pagkakahawak ay hindi niya nakalimutang tapikin ang puwitan nito. Namula si Lilibeth at mabilis na pumunta sa kwarto para magpalit ng damit. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Bakit napakakulit ng asawa niya? Sa kabutihang palad, siya ay karaniwang gumagawa ng mga malalim na squats upang may ehersisyo ang kanyang balakang. Ang kanyang figure ay natural na maganda, at ito ay lalo na kitang-kita pagkatapos ng kaunting ehersisyo. Kailangan niyang magsanay ng higit pa upang makamit ang isang mas mahusay na figure dahil nagustuhan ito ng kanyang asawa. Pagkatapos maghanda ng almusal ni Lilibeth, hinatid niya si Mark sa plaza. Handa na ang plaka ng sasakyan sa mga susunod na araw, kaya naisip ni Lilibeth na gawin ito ng mabilis. Ayaw niyang humakbang ng husto sa pedal ng gas kapag nagmamaneho siya dahil nag-aalala siyang baka masira niya ang sasakyan. Kung tutuusin, ang asawa niya ang bumili ng sasakyan para sa kanya. Mark, magtatrabaho ako ngayon. Pupunta ka ba? Tanong ni Lilibeth. Kung tutuusin, gusto niyang makausap si Mark sa opisina. Sa tuwing titingin si Mark sa katawan niya, nahihiya pero masaya si Lilibeth. Wasn't it a wise choice for her to let Mark come with her? Wala talagang gagawin si Mark ngayon. Nung nakaupo lang siya sa sasakyan ay nakita niya ang message na pinadala ni Sarah, pero hindi niya ito pinansin. Ayaw malaman ni Mark kung bakit niya hiniling na pumunta siya sa kanyang tindahan. Gayunpaman, binalak ni Mark na ibalik ang BMW ngayon. May mga bagay na kailangan niyang gawin. Umiling si Mark at sinabing busy siya. Ngumiti si Lilibeth at sinabing, well, then I'll go up now. Pumasok na silang dalawa sa elevator. Gayunpaman, nang bumukas ang pinto ng elevator, nakita ni Lilibeth ang isang pamilyar na mukha na nakatayo sa pintuan ng opisina ni Yolanda Lane. Naguguluhan siya. Parang pamilyar ang taong iyon ngunit hindi niya matindaan kung saan niya nakita ang taong iyon noon.
Lumapit ang tao para batiin si Mark na nakangiti. Mark. O tama. Ang lalaking ito ay anak ng dating may-ari ng plaza na si Wilbert Wendell. Hindi nagulat si Mark. Nung nakilala niya ito sa KTV last time, may pag-uusapan daw siya. Mark, akyat muna ako. Naguguluhan si Lilibet. Sino ang lalaking ito? Mukhang mayaman naman siya, bakit ang galang niya kay Mark? Sige, tumango si Mark at sinabing. Pumunta si Lilibet sa opisina at lumapit si Mark. Bumaba sila para humanap ng mauupuan. Nakaramdam ng panghihinayang si Wilbert. Kung ang plaza ay mukhang kasing ganda nito ngayon, wala itong problemang kumita ng pera noong araw. Nagsisi siya na ibinenten kanyang ama ang plaza na ito. Ang mas ikinalungkot niya ay narinig niya ang celebrity na nagustuhan niya na nagpaplanong mag-shoot dito ng pelikula. Ngunit ano ang punto ng pagsisisi ngayon? Paulit-ulit niya itong iniisip. Maaari niyang hilingin kay Mark na tulungan siya. Nais niyang maging may-ari muli ng plaza na ito para makausap niya ang mga celebrities na hinahangaan niya. Gusto mo ba si Sabrina Yolden? Kinakabahang tanong ni Wilbert. Bilang may-ari ng plaza, dapat alam ni Mark na may paparating na crew para mag-shoot sa plaza. Nagulat si Mark. Bakit niya ito naitanong? Wala siyang hinahabol na celebrity, kaya umiling siya at sinabing, "No, I don't like her." Wala siyang nararamdaman kay Sabrina. Para sa kanya, artista lang siya sa isang palabas. Nakahinga ng maluwag si Wilbert. Alam niyang girlfriend ni Mark si Melda. Napakaganda ng figure ni Melda at napakaganda. Paano magugustuhan ni Mark si Sabrina kung ang kanyang figure ay mas masama kaysa kay Melda? Nahihiyang tanong ni Wilbert, here's the thing. I heard that Sabrina is coming here for filming, and I like her. Can you do me a favor? Napangiti si Mark at naintindihan ang gusto niyang gawin. Gusto niyang magbitiw si Mark at hayaan siyang maging boss muli. Wala siyang pakialam. Hindi alam ni Sabrina na siya pala ang amo dito. Hindi niya siya gusto. Mabuti para kay Mark na hayaan si Wilbert na maging boss at samantalahin ang pagkakataong makalapit kay Sabrina. Okay, walang problema, sabi ni Mark. Nagulat si Wilbert dahil medyo cool si Mark dito, thank you. If I'm successful in pursuing her, I'll invite you over. Umiling si Mark at sinabing hindi na kailangan. Salamat pa rin. Nagpasalamat si Wilbert sa kanya. Bigla niyang naalala ang isang bagay at nagtanong, nga pala, paano mo nadala ang mga crew dito para kunan ang pelikula? Walang gustong gumamit ng lokasyong ito dati. Napaka-curious niya dahil hindi pa niya ito narinig. Bakit biglang may crew na darating? Umiling si Mark at sinabing hindi siya sigurado. Tumingin ulit si Wilbert kay Mark na may pagdududa dahil ba sayo? Namuhunan ka ba sa pelikula nila? Ayaw mag-reveal masyado ni Mark. Umiling siya at sinabing, I don't really have the time to do all of that. Tumango si Wilbert. Iyon ay isang makatwirang dahilan. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, maaari mo bang sabihin sa akin ito kay Yolanda? Ngumiti si Mark at tumango. Ang usaping ito ay aayusin mamaya at malalaman ni Yolanda ang gagawin. Gayunpaman, ito ay isang pagkakataon. Pagkasabi pa lang nila nito ay may nakita si Mark na dumaan. Sa paghusga sa kanilang mga damit, malamang na ang mga crew ay darating upang simulan ang paggawa ng pelikula. Sila ay medyo mabilis na dumating sa isang maikling paunawa. Sabrina. Siya yun. Director Orleans, pupuntahan ko ngayon. Nagulat si Wilbert. Nakita niya ang isang taong nakasuot ng salaming pang-araw at maskara na inihatid ng dalawang katulong sa plaza. Mahal na mahal niya si Sabrina, kaya paanong hindi niya ito makikilala? Nakangiting tumango si Mark at agad na tumakbo palabas si Wilbert. Dahil nandito si Sabrina, malapit nang sumikat ang plaza. Tuwang-tuwa si Mark. Gayunpaman, iniisip niya kung magkano ang kikitain niya sa pelikulang ito. Tinapos ni Mark ang kanyang kape at lumabas para tingnan. Maya-maya lang, dumaan si Sarah. Medyo nakaramdam siya ng hinanakit at nagtanong, Mark, hindi ba naghahain ng kape ang aking lugar? Bakit hindi ka umorder ng isa sa aking tindahan? Kabanata 180. Masyadong mahal ang mga gamit sa tindahan mo, sabi ni Mark. Tagot ni Sarah, what do you mean? Everything is affordable, alright. She gave him a cold stare and said in a low voice, dahil may utang pa ako sa iyo, pwede kang uminom hanggat gusto mo. Hindi kita sisingilan ng kahit ano.
Libre lahat. Tinimulan lang ni Sarah ang kanyang negosyo, at ayaw ni Mark na samantalahin ang pag-avail ng mga libreng bagay. Kailangan niyang bayaran siya kung gusto niyang kumain o uminom sa kanyang tindahan. Salamat sa alok, ngunit hindi iyon kailangan. Umiling si Mark at tumalikod na lang para panoorin ang film ng crew na naghahanda para kunan ang pelikula. Kukuha ako ng baso ngayon. Maaari kang kumuha at mag-enjoy sa iyong inumin sa opisina, ungol ni Sarah. Hindi na kailangan yan. Giit ni Mark. Pagmamaktol ni Sarah, I sent you a message yesterday. Bakit hindi mo ako nireplyan? Gusto ni Sarah na hanapin siya ni Mark kagabi para makapag-usap sila. Kung tutuusin, sigurado siya sa nararamdaman niya kay Mark. Dati, kapag kachat niya si Baller, sigurado siyang si Mark talaga ang tao. Natuklasan niya sa oras na hindi siya isang pauunan ngunit isang louvorish guy. Matagal niyang pinaglaban ang pagtuklas na ito ngunit naramdaman pa rin niya ang kanyang nagtatagal na emosyon para kay Mark. Bango akong i-text kung wala kang importanteng sasabihin, sabi ni Mark. Umalis na siya matapos mabuo ang maikling chit-chat nila. Ang babaeng ito ay may karakter, ngunit siya ay medyo masama. Hoy, maghintay ka. Pakiramdam ni Sarah ay lumubog ang kanyang puso. Nalungkot nang marinig ang sinabi nito, naabutan niya ito, Mark, huwag mong gawin ito. Wala akong ginawang masama sa'yo. Sa totoo lang, nagdududa siya sa sinabi niya. Malamang na may nagawa siyang mali, tulad noong huling pagkakataon sa opisina ni Teacher Polan. May film crew ba dito? May artista bang pumupunta dito para mag-film? Nagulat si Sarah nang makita ang ilang piraso ng kagamitan sa pagbaril. Parang may kinukunan dito. Tinigilan siya ni Mark, ngunit dumating ang mga tao sa malapit upang kumuha ng mga larawan at i-post ang mga larawan sa social media. Ang ganitong paraan ay lumitaw na kapaki-pakinabang sa pag-akit ng mga customer. Mark, ang girlfriend mo? Si Yolanda, ang manager. Dapat may ideya ka sa mga nangyayari. Sarah looking forward to seeing the celebrities, sinong sikat na personalidad ang darating. Hindi ko alam, sabi ni Mark. Bulong ni Sarah, huwag kang masyadong makulat sa akin. Ganyan ka ba galit sa akin? Ang ugali ni Mark ay nasaraan ang loob niya. Iniisip ni Sarah kung paano siya pakikitunguhan ni Mark ng ganito. Pinaghihinalaan niya na dapat ay itinatago niya ang kanyang mga hubad na larawan sa kanyang cellphone at tinitingnan ito gabi-gabi, nakikita kung gaano kahanga-hanga ang kanyang sariling figure. Tinulyapan siya ni Mark nang walang sabi-sabi. He didn't hate her, ayoko lang siyang kausapin. Inalok ni Sarah, ipagtitimpla kita ng milk tea, at sabay nating panoorin ang shooting ng pelikula. Magtrabaho ka na lang, udyok ni Mark. Hindi niya talaga na-enjoy ang presensya niya rito. My business is doing good, so I don't have to supervise the place since I've already hired people to do it for me. Anyways, do you think inimbitahan ng may-ari ng plaza ang crew na mag-shoot dito? Lumakad si Sarah sa tabi ni Mark at nagtanong out of curiosity. Ang plaza ay may potensyal para sa pagpapabuti, ngunit ang pag-imbite sa mga tripulante para sa paggawa ng pelikula ay hindi sapat. Naisip niya na tiyak na binigyan ng may-ari ang kumpanya ng produksyon ng isang maliit na presyo o marahil ay nag-aalok pa nga ng libre. Mamulong si Mark, well, huwag mo na akong tanungin. Sarah pouted at his answer, let me ask you, who is Wilter between you and the plaza owner? Nanatiling tahimik si Mark dahil siya ang may-ari ng plaza. Walang puntong sumagot sa kanya. Sa tingin ko ang may-ari ay dapat na mas mayaman, ngunit ikaw ay medyo mayaman sa iyong sarili. Giit ni Sarah. Ang may-ari ay dapat magkaroon ng ilang daang milyong dolyar, at si Mark ay hindi maaaring magkaroon ng ganoong kalaking pera. With no response from Mark, she was desperate, may sasabihin ka ba? Naglakad na si Mark papunta sa glass railings. Tumingin siya sa ibaba at nakita niya si Director Yannick. Ngayong araw na sana magsisimula ang shooting. Laking gulat ni Sarah nang makita si Sabrina Yoldan. She exclaimed, nandito na si Sabrina. Oh my God! Tuwang-tuwa siya na nandito si Sabrina. Hindi niya akalain na darating sa plaza ang isang kilalang bituin para sa isang pelikula. Natigilan si Mark. Na-curious tuloy siya, bakit sobrang desperado ng mga babae sa mga celebrity. Mark, hingin natin ang pirma niya. Inaasahan ni Sarah na makilala siya ng malapitan at personal. Pumunta ka mag-isa, hindi sanay si Mark sa mga celebrity.
He had no reason to get her signature anyways. Kung talagang gusto niya ito, madali lang niya itong lapitan imbes na sumunod sa kanya na parang creepy stalker. Napakagatlabi si Sarah at umalis na may mabigat na ekspresyon. Maya-maya lang, may naisip siya at bumalik, Mark, nasa iyo pa ba ang mga litrato ko? Ano bang pinagsasabi mo? Medyo naiinip na si Mark. Wala. Gusto ko lang sabihin na kung itago mo ito sa pribado, maaari mong isave ito hanggat gusto mo. I won't mind. Tinigurado ni Sarah na mahina ang sasabihin at natahimik si Mark. Direktor, bakit ito ang napili mong lokasyon? Pagtataka ni Sabrina. Walang kakaiba sa plaza na ito maliban sa mukhang bago. Marahil ang backdrop ay nababagay sa isa sa mga eksena sa pelikula. Hinihiling kami ng mamumuhunan na pumunta. Tagot ni Direk Yannick. Mr. Orleans. Natarante si Sabrina. Kilala ba ni Mark ang may-ari ng plaza? Marahil iyon ang dahilan kung bakit niya sila pinapunta rito para sa ilang mga eksena. Tama iyan, sabi ni Direk Yannick. Nang matarante si Sabrina ay may lumapit at nagsalita ng ilang salita sa staff bago naglakad palapit sa kanya. Ito ay si Wilbert Wendell. Ikaw ay? Tanong ni Sabrina. Natulala si Wilbert sa kagandahan ni Sabrina. Mas maganda siya sa laman kumpara sa kagandahan niya sa TV. She was graceful and flawless, ang kanyang balat ay parang gatas na puti na parang porselana. Siya ay tulad ng isang diyosa, at Wilbert ay hindi nabigo sa lahat. Karamihan sa mga celebrity ay nagmukhang maganda dahil sa makeup, ngunit si Sabrina ay natural na maganda. Mukha siyang kaakit-akit, lalo na ang kanyang figure. Hi! Ako si Wilbert Wendell. Sa tingin mo ba okay ang venue na ito? Tanong ni Wilbert. Nagulat si Sabrina sa sinabi niya. Ang taong ito kaya ang may-ari ng plaza. Hindi niya inaasahan na napakabata pa niya at promising. Tinalubong siya ni Sabrina, hello there. Medyo maganda, medyo malaki ang plaza. Sorry, kailangan kong maghanda ngayon. Magsisimula na tayong mag-shoot saglit. Sige, satisfied na tumingin si Wilbert kay Sabrina habang naglalakad papunta sa van. Mas maraming tao ang nagtipon sa paligid ng lugar na tiyak na magiging isang malaking pulutong. Nang hinayang si Wilbert na hindi na pag-aari ng kanyang ama ang plaza. Napakaganda kung sa kanila pa rin ito. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang pamamaril. Patuloy na sinusubaybayan ni Mark ang buong proseso ng pagbaril kahit gaano ito kabagot. Profesional nga si Sabrina dahil perfect ang shooting niya kasama ang kanyang co-star kahit may mga nanunood sa kanya. Minsan, parang natatawa si Mark nang makitang matamang nakatingin si Wilbert kay Sabrina. Pagsapit ng tanghali, nag-order si Wilbert ng masarap na pagkain para kay Sabrina, na hindi tumanggi sa kanyang alok dahil inakala niyang kaibigan ito ni Mr. Orleans, ang investor. Hindi nagtagal ay nainas si Mark at nagpas siyang umalis para kunin ang kanyang sasakyan sa tindahan ng BMW. Gayunpaman, bago siya makaalis, nakita niya ang isang babaeng papalapit kay Wilbert at napagtantong si Lilibet iyon. Nagtataka si Mark. Bakit magsisikap si Lilibet na hanapin si Wilbert? Maaaring ito ay. Tinimulan ni Lilibet, excuse me. Gusto ko lang magtanong. Hindi niya talaga alam kung ano ang sasabihin. Kakaiba ang naramdaman niya habang pinagmamasdan si Wilbert na naghihintay kay Mark sa pintuan. Matapos makita siyang nakabitin sa tabi ni Sabrina, lumaki ang kanyang interes. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, nakumbinsi siya na hindi miyembro ng crew si Wilbert. Sa pagkakaalam niya, ang tanging makakalapit kay Sabrina ay ang may-ari ng plaza. Lumapit siya para kumuha ng impormasyon tungkol sa baller mula kay Wilbert. Kung tutusin, medyo nababalisa siya na ayaw nitong tanggapin ang pera niya. Beauty, anong problema? Nagtatakang tanong ni Wilbert. Naalala niyang kasama ni Lilibet si Mark sa elevator kaninang umaga, kaya malamang ay kakilala ito ni Mark. Nagtataka siya kung bakit siya nandito. Tanong ni Lilibet, pwede ko bang malaman kung pagmamayari mo ang plaza na ito? Gustong tumanggi ni Wilbert, ngunit nang makita niyang nakatitig si Sabrina sa kanya, tumango ito. Oo, pag-aari ko ang buong lugar. Ano ang maaari kong gawin para sa iyo? Nakahinga ng maluwag si Lilibet nang malaman niyang siya ang may-ari. Kung iyon ang kaso, dapat niyang malaman ang pagkakakilanlan ng baller. Kung hindi, paano niya matutulungan itong Ireneo ang kanyang kontrata?
Umaasang tanong ni Lilibeth, mayroon akong tindahan sa ikalimang palapag. Gusto kong malaman kung may kaibigan ka sa WeChat na nagngangalang Baller. Baller, umiling si Wilbert. Hindi niya naidagdag ang WeChat account ni Mark. Hindi, natahimik si Lilibeth at nag-isip kung paano ito nangyari. Well, Beauty, bakit mo natanong? Tanong ni Wilbert. Tinulungan ako ng taong ito na i-renew ang aking kontrata, sagot ni Lilibeth. Nagtataka si Wilbert. I-renew ang kanyang kontrata. Hindi pa niya ito narinig, ngunit malamang na si Mark ang tinutukoy nito. Posible, ngunit hindi ba sinabi ni Mark sa kanya na siya ang tunay na may-ari ng plaza? Natawa lang si Wilbert at nagkibit balikat, I don't know. You must have a strong person. Naguguluhan si Lilibeth. Bakit hindi ito ipinaalam kay Wilbert? Imposible dahil matutulungan lang niya itong mag-renew ng kontrata pagkatapos sabihin sa kanya ni Baller. Hindi kaya siya ang Baller. Forget what they doing, keep on doing.